Ang Devil Emperor. Credit to the author. 581 hanggang 70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi naapektuhan si Kagalang-Galang Shi sa kanilang unyon, pinuno ng sekta, ang panloob na sekta ang sentro ng sekta. Ganito na ito noon pa man. Ang pagpapahina nito ay magpapahina rin sa sekta. Sa pamamagitan ng pagpanig sa tanggapan ng paggawa, pinapabayaan ng pinuno ng sekta ang kanyang tungkulin at pinagbabantaan ang ating pundasyon sa pamamagitan ng pagbabayad ng imposibleng halaga. Hinangaan ni Wilson ang Kagalang-Galang na Shi dahil sa kanyang makatwirang loika. Gaano man kaluma ang naging panloob na sekta, ito ang ugat ng sekta. Ang pagsuko sa lahat ng ito para sa isang bago ay magbabayad ng malaking halaga, isang halagang hindi kayang bayaran ng sekta. Pero wala naman sigurong binabayaran ng sekta, di ba? Pumasok si Ethan sa sekta na parang isang mayayamang tao at iniwan si Wilson na walang inaalala. Hindi siya kikilos kahit kailanganin niyang magtayo ng 8 bagong panloob na sekta. Hindi siya ang nagbabayad. Hahaha, Kagalang-Galang na Shi, masyado kang balisa. Hindi mapipigilan ang pag-usbong ng Elite Labor Office na umaabot sa antas ng panloob na sekta sa napakaikling panahon. Sayang lang kung hahayaan mo lang ang lahat. At bukod pa riyan, ito ang merito ng Labor Office. Palagi kong binibigyan ng paraan ang mga manggagawa. Gaano man ito kahirap, ang mga taong sumusunod dito ang siyang pundasyon ng ating sekta. Kumurap si Wilson, dahil nandito tayong lahat, iminumungkahi kung gumawa tayo ng exception sa patakaran at gawing isang piling tao ang manggagawang si Ethan, dahil sa kanyang natatanging kontribusyon. Ano ang masasabi mo? Tumanggo si Kagalang-Galang Benson, matalino at may talento si Ethan. Ang pagiging isang elite dahil sa kanyang mga merito ay nararapat lamang. Iminumungkahi ko rin na ang Labor Office kasama ang malalakas nitong disipulo ay may karapatang makipagkompetensya para sa mga elite na pwesto. Sayang lang ang talento kung iiwan sila roon. Oo, payagan mo na po ako, pinuno ng sekta. Agad na sumang-ayon ang pangkat ni Kagalang-Galang Benson, lahat ng mga taong walang maibalik na kahit ano sa panloob na sekta. Alam na alam ni Kagalang-Galang Shi ang kanilang mga hangarin, nakakatawa, bilang mga kagalang-galang at matatanda, nangangahas ba kayong suwiin ang pamumuno ng mga ninuno? Pinuno ng sekta, ang lugar ng mga piling tao ay may malinaw na mga patakaran simula pa noong simula ng ating sekta, tanging ang pinakamahuhusay lamang ang maaaring makapasok dito, habang ang tanggapan ng paggawa ay puno ng mga walang pag-asang itinakwil at mga kriminal. Hindi ba't ang mataas na Kagalang-Galang, kahit na may napakalaking kaluwalhatian sa paglabas mula sa tanggapan ng paggawa, ay pinagbawalan ding maging isang piling tao? Ginawa ng mga ninuno ang tuntuning ito upang maiwasan ang nepotismo at ang pagkasira ng sekta. Samantalang si Ethan at ang iba pa, maging ito man ay potensyal o lakas, ay kabilang sa mga pinakamahusay sa sekta. Nakikita ito ng lahat, at ariyan din ang pamamahala ng sekta. Kung sino man ang makakakuha ng pagsang-ayon ng karamihan sa mga matatanda at Kagalang-Galang, maaari siyang maging isang piling tao. Sino ang tutol dito? Nagsalita sina Kagalang-Galang na Chi at Benson, sumasang-ayon kami at susunod sa utos ng pinuno ng sekta. Sang-ayon din kami. Yumuko ang mga nakatatandang miyembro ng tanggapan ng paggawa. Napahawak si Kagalang-Galang Shi sa kanyang ilong dahil alam niyang mangyayari ito, nahati ang mga opinyon at hindi makakarating sa isang desisyon. Walang pakialam ang mga manggagawa sa mga patakaran, at maghahasik ng alitan kapag nasa piling lugar na. Hindi dapat padalos-dalos ang desisyong ito. Oo, tama si Venerable Shi. Tumanggo ang mga tao sa paksayo ng inner sect. Pero isang malakas na boses ang pumutol sa kanya, tama na ang kadaldalan mo. Isa itong sekta ng mga demonyo. May nakita ka bang mga santo sa paligid? O sino mang sumusunod sa mga batas? Base sa ideya mo, ang mga piling tao na iyon ay magkukulong sa kanilang mga tahanan. Hindi sila mga piling tao, pero mas katulad nila ang mga palaboy. O kaya naman ay nakapasok sa pamamagitan ng mga koneksyon. Isang mataba na nakadilaw ang tumahol, kasunod ang isang beanpole at isang scholar, ang tatlong halimaw ng impyerno. Kumunat ang noo ni Wilson, ito ay isang pagpupulong ng panloob na sekta. Bakit ka nandito?
Narinig namin ang motion para buwagin ang Elite Labor Office at naparito kami para tingnan kung sino ang sasalungat at laban sa isang napakagandang lugar. Matagal na panahon na mula na huli makalikha ang elite area ng kahit sinong disente. At ngayong mayroon na tayong magandang pinagkukunan ng mga binhi, gusto mo pa bang kanselahin ito? Sino ba ang maglalakas loob? Itinuro ni Findyang ang mga oldest ng inner sect. Napangiti ng pilit si kagalang-galang Shi, sinenyasan niya ang pangalawang elder at humajijek din ito sa loob. Naguluhan si Wilson, sino ang nagsabi niyan sa iyo? Uso yan sa mga piling tao sa lugar. Magiging bingi kami kung hindi namin marinig. Galit na sabi ni Findyang. Nagtataka si Wilson, pinag-uusapan ba ito ng mga piling tao? Pero nabanggit lang nila ito. Nang mapansin ang malamig na tingin ni kagalang-galang Shi, nahuli si Wilson para pigilan ito sa pagsasalita, Findyang, ako ang nagmungkahi. Bilang kinatawa ng mataas na kagalang-galang sa pamamahala ng panloob na sekta, dapat kong panindigin ang mga patakaran at karangalan ng sekta. Maaaring uhaw kayo sa mga talento, ngunit walang manggagawa ang magiging isang piling tao. Kung makakalat ang balita na ginawa natin ito, magiging katatawanan tayo ng mundo. Sasabihin nilang walang magaling sa ating sekta. Tinatawag mo ba itong kawalang hiyaan? Bibigyan kita ng tunay na kawalang hiyaan. Sigaw ni Findyang, bubugbugin ang isang tao para lang bugbugin. 12 ang pumunta sa huling Double Dragon Gathering pero 4 lang ang bumalik. Kawalang hiyaan iyon, kapag sinimulang isalaysay ni Findyang ang nakaraan. Nalulungkot sina Findglade at Findyin sa tuwing naririnig nila ito. Nakakapangilabot talaga ang mga oras na iyon. Nagpakita si kagalang-galang Shi ng mayabang na tingin, at nagpadala ng mensahe sa pangalawang elder, alam ko lang na magpapatuloy siya sa walang kwentang kwento. Dapat ay 2 oras lang ang ibigay nito sa atin. Hahaha, napakagaling, kagalang-galang na Shi. Dahil nakahiwalay ang kagalang-galang na si Shi at nandito ang lahat, walang nagbabantay sa labor office at ang 2 batang iyon ay talagang magsasaya. Natatawang sabi ng pangalawang elder. Kumislap ang mga mata ni kagalang-galang Shi, habang si Wilson ay lalong naghihinala. Ano ang binabalak ng matandang ito? Walang silbi ang kanyang panukala kaya bakit niya pa rin ito ipinipilit? Samantala, sa pinakasikat na atraksyon ng sementeryo, isang lalaki at isang batang babae ang lumitaw. Tiningnan nila ito ng may paghamak at naglabas ng isang kakilakilabot na aura. Ito ba ang Elite Labor Office na pinagkakaguluhan ng buong sekta? Hindi pa ito nagtatagal pero malapit na itong sumire sa panloob na sekta. Mukhang mayaman sila para magawa ito. Panguuyam sa kanila ng isang 17 taong gulang na batang babae. Ang gwapong lalaki sa tabi niya ay may masamang ngiti, tama ka, nakababatang kapatid na si Yuan. Mayaman sila pero naglakas loob na labanan ang panloob na sekta. Panahon na para turuan sila ng mga asal at nakatanim sa kanilang mga puso, ang tamang lugar para sa mga manggagawa. Kapag nandito ka na, hindi ka na makakalabas. Walang sino man dito ang karapat-dapat maging isang piling tao, kailanman. Tama. Inilabas ni Yuan ang kanyang dibdib, nasaan ang kanilang manager. Nandito sina Elite Yuan at Feng Chi para subukan kayong mga kawawang manggagawa at tingnan kung karapat-dapat kayo sa ibang bagay bukod sa pagwawalis. Lumingon ang mga kumuha ng trial na nakapila para sa mga pinto. Gaano man kabastos at karumal-dumal ang mag-asawa, sila ay mga piling tao ng sekta. Hindi nagsinungaling si Katie Kindstone, naghanda siya ng daan para marating natin ang langit, mula sa kawalan ng pag-asa at patungo sa isang mundong puno ng kaluwalhatian at pangako. Sinugod ng mga tao ang 2 dahil sa tuwa, na lalong nagpatindi sa kanilang paghamak. Lumapit sina Hardy at ang iba pa, senior brother Feng Chi, matagal na rin. Nabalitaan kong darating ang mga piling tao sa lugar para pumili ng mga disipulo mula sa amin pero hindi ko alam na kayong 2 pala at hindi ang 3 kagalang-galang. Pero wala ang mga elder at kagalang-galang ng labor office at kailangan ko kayong pagbigyan. Pakisabi sa akin ang mga napili ninyo. Hardy, hindi ba't ikaw ang pinakamamahal na estudyante ng Grand Elder? Anong ginagawa mo rito? Nakakahiya naman. Natigilan si Feng Chi. Ikinumpas ni Hardy ang kanyang kamay, may maliit na pagkakamali lang at itinapon ako ng amo rito, pero mas mabuti na sigurong tawagin itong isang swerteng pagkakamali. Hindi na katulad ng dati ang labor office.
Puno ito ng mga oportunidad, at ngayon ay pinipili na rin ang mga piling tao. Dapat ay makapasok din ako, hahaha. Tanging pangungutya lang ang ibinungad ng mag-asawa sa kanya. May mga oportunidad ba sa labor office? Huwag mo akong pagtawanan. Sisiguraduhin naming wala ng labor office pagkatapos ng araw na ito. Kumislap ang mga mata ng dalawa. 582. Habang ako'y nabubuhay at humihinga, Yuan. Napaungol sa galit si Tiago nang makita siya. Ngumisi si Yuan, Senior Brother Tiago, pati ikaw ay tumakbo sa labor office. Aba, ikaw ay ginawa para sa lugar na ito. Sa lahat ng lugar sa mundong ito, ang maruming lugar na ito lang ang tumatanggap sa isang katulad mo. Yuan, alam na alam nating lahat kung ano ang nangyari. Ika-4 na patong pa lang ng Radiant Stage ay nakapasok na sa elite area. Pinapatunayan lang nito na may ginagawa ka rin tulad noong nakaraan, singgal ni Tiago. Walang pakialam na nangungutya si Yuan, ang lolo ko ang ika-7 elder, walang manggugulo sa akin, walang panloob o panlabas na disipulo. Tanging isang ignorante at walang kwentang katulad mo, isang simpleng nangungunang panlabas na disipulo ang magiging sapat na hanggal para guluhin ako. Pero tingnan mo kung saan ka napunta niyan. Kaya aminin mo na, bastos ka. Tiago, mga elite sila, ang pinakamahuhusay sa sekta. Subukan mong hayaan na lang yan mamaya. Pinutol ni Hardy ang kanyang pagmumura, Senior Brother Feng Chi, paano mo kami gustong subukan? Ngumisi si Feng Chi, simple lang, personal naming susubukan ang lakas mo. Sino mang maging isang elite ay kailangang may kapangyarihan. Mauna na ako. Isang matapang na lalaki ang tuwang-tuwa na lumapit. Pero buntong hininga lang ang natanggap niya dahil sa kanyang cultivation. Anong ginagawa mo rito gamit lang ang ika-5 patong ng Profound Heaven cultivation? Hindi ka nito madadala kahit sa panlabas na sekta. Umiling si Hardy, masanpaw, nagbibiro ka na naman ba? Hindi ka si Stuart Zuo, Star Reader, ang literal na kahulugan ng pangalan ay mapurol na kabayo. Pumutok. Nabigla ang iba sa ingay at ang sumunod na alam nila ay isang pulang bagay na lumipad sa ibabaw. Si Masanpaw ay itinapon sa lupa, patay na, kahit na ang kanyang pananabik ay nananatili sa kanyang mga mata. Naningkit ang mga mata ni Hardy at lumingon sa pinanggagalingan ng Yuan Chi na iyon. Nakangiti ng masama si Feng Chi habang ibinababa ang kanyang palad. Ano, hindi ba't ginagawa mo rin iyon noon, Hardy? Panunuyan ni Feng Chi. Nanatiling tahimik si Hardy, kinalimutan siya at itinoon ang pansin sa kanyang puso, sa biglaang pagbagsak ng galit sa kanya at naikuyong niya ang kanyang mga kamao. Sumigaw si Locke, Senior Brother Feng Chi, paano mo nagawang maging matigas ang ulo kung nandito ka lang para subukan kami? Humph, ano kaya ang maitutulong ng isang trabahador na tinanggihan? Tanong ni Feng Chi, may iba pa bang gustong subukan? 2 beses na umatras ang mga disipulo, habang nakatingin sa dalawa ng may takot. Talaga bang nandito sila para pumili ng mga kandidato? Walang hanggang pangungutya ang ipinakita ng dalawa, ngunit walang sino man ang gumanti, kahit sa isang galaw lang ay nakapatay na ng tao. Kahit ang grupo ni Locke ay hindi. Tiyak na nandito ang dalawang ito para mang-aaway. Lumaki ang pilit ng ngiti ni Yuan habang ang kanyang mapang-akit na mga mata ay lumingalinga sa karamihan bago huminto kay Tiago, Senior Brother Tiago, isa kang makapangyarihang bayani noon, ang pinakamagaling sa outer sect, kaya bakit ka nandito sa ibaba, sa labor office? Bigla ka na lang bang naging manok? Saan napunta ang lahat ng lakas ng loob na yan? Ulitin ninyo yan. Sigaw ni Tiago at itinaas ang kanyang mga kamao, mga walang hiya, hindi kayo ang pinakamalakas dahil sa pagiging elite. Lalabanan ko kayo kahit sa Profound Heaven stage. Tiago, tumigil ka na sa kalokohan mo, ha? Isang cultivator ng Profound Heaven na kalaban ng isang Radiant stage. Sino ka, Stuart Kindstone? Huwag mong sayangin ang hininga mo, sigaw ni Hardy sa kanya, habang si Locke naman ay patuloy na nagbibigay sa kanya ng senyales na huwag magpapaniwala sa kanilang pangungutya. Bro, ginagalit ka nila. Huwag mong hayaang madamay ka nila. Nagreklamo si Tiago at nanatiling tahimik. Walang tigil ang pangungutya ni Yuan, hahaha, takot na takot sa akin ang nakatatandang kapatid na si Tiago. Sabihin mo nga, dahil 3 taon kang natalo, hindi ako gagamit ng kahit anong soul attack. Kung hindi mo man lang ako kayang harapin ng ganito, isa kang duwag na walang pag-asa.
Itulak mo na, puta. Kahit 2 yugto o 5 patong ang pagkakaiba, isasama pa rin kita. Sigaw ni Tiago at kinuyam ang kanyang mga kamao. Yuan, gawin na natin ito. Bumantong hininga ang tagiliran ni Hardy. Ngumisi sina Yuan at Feng Chi, na tsulala rin ang hanggal na to sa wakas. Sa ilalim ng tensyonadong mga titig ng iba, sumabog ang lakas ni Tiago habang kinakalmet niya ang lalamunan ni Yuan. Humajejek lang siya at itinulak ito pabalik gamit ang buong cultivation niya. Kahit gaano pa kalakas ang loob niya, alam ni Tiago na hindi basta-basta malalampasan ang 5 patong ng problema. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga atake, dumaan siya sa palad niya at hinawakan ang kanyang palso. Pumutok. Napaungol si Yuan sa sakit ng mabasag ito. Sumangayon ang panig ni Hardy nang nakayuko ang ulo. Iyan ang pinakamahusay na panlabas sa disipulo para sa iyo, mahusay na sanay. Ang tanging pagkakaiba sa pagitan ng Profound Heaven Stage at Radiant Stage ay ang Soul Power. Kung wala iyon, maaaring may pagkakataon pa si Tiago. Halata sa kanyang kasalukuyang kalamangan. Hindi sila nakapagsaya dahil ang mga mata ni Yuan ay namumula sa uhaw sa dugo. Isang biglaang alon ang nagpalipad kay Tiago, parang putik ang ulo niya at tumutulo ang dugo mula sa kung saan-saan. Daya ang babaeng yun. Gumamit siya ng soul attack. Lumipad si Locke para tumulong pero may tumusok sa dibdib niya. Paf! Paf! Sumirit ang dugo, sumugod pabalik si Locke habang tumatawa si Feng Chi mula sa itaas. Ang tanga mo talaga para maniwala na ang isang Radiant Stage expert ay hindi gagamit ng soul attacks. Ang pagtanggap sa ganyang katingang taya ay hindi ka kailanman magiging elite. Nako, galit na sabi ni Locke, ganito ba kayo pumipili ng mga kandidato, kung paano ninyo sila pinahihirapan? Pumili ka ba ng mga kandidato? Mula sa grupo ng mga tinanggihang manggagawa na nangangarap ng imposible. Pumunta kami rito para balaan ka na tumigil sa pag-aaksaya ng hininga mo at alamin ang iyong lugar. Ang pilit ng ngisi ni Feng Chi ay laging naroon. Nakalapit si Yuan kay Tiago sa 2 talon, ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa pagkauhaw sa dugo nang mapansin ang napinsalang kaluluwa nito at hinampas ang dibdib nito. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig dahil sa matinding presyon. Ang palad na ito ay maaaring ang huling makikita niya sa mundong ito. Gayunpaman, may boses si Luna dito, sinalubong ang atake ni Yuan. Habang naghihiwalay ang dalawa, dinala niya si Tiago. Nainis si Yuan na hindi niya natuloy ang panalangin niya pero may hamarang sa kanya, ako na. Sumilip si Feng Chi sa harap ni Luna at Tiago na may nakakatakot na ngiti at itinuro, malalim na ranggong martial art, Flaming Finger. Mamatay ka. Natarante si Luna. Wala siyang paraan para harangan ang atake ng 8 patong ng Radiant Stage Cultivator. Malalim na ranggong martial art, Underworld Fiend. Biglang sumulpot si Hardy mula sa kung saan, sinalubong ang atake ni Feng Chi. Napaatras si Hardy ng 10 hakbang at dumura ng dugo habang si Feng Chi ay nakatayo at nanunuya, Hardy, hindi mo ako katapat noon pero matagal na akong elite at ang kontrol ko sa kapangyarihan ay higit pa sa iyo. Ang sa iyo ay nakakalat lang, hahaha. Pumutok. Tinamba ng shockwave sina Luna at Tiago sa lupa, at dumura ng dugo. Sinaman siya ng tingin ni Hardy, anong ibig mong sabihing nakakalat? Hahaha, hindi mo maiintindihan yan kapag ganyan ang puso mo. Pangungot siya ni Feng Chi, dati tinatakot ako ng mabangis mong enerhiya, pero sa elite area ko lang napagtanto ang totoo. Hindi mo lang alam kung paano gamitin yan, basta ipinagmamalaki mo lang. Bakit mo pa iniisip na madali kitang matalo kung mas mataas ka sa akin ng isang layer? Nagngalit si Hardy. Ang puso na naman. Dahil sa dakilang matatanda, hahayaan na lang kita. Pero intindihin mo, ikaw ang humamon sa amin noong pumunta kami para subukan ka lang. Wala sa amin ang responsibilidad na ito, kundi sa iyo. Kung may gagawa nito ng mali. Sumabog ang uhaw sa dugo ni Feng Chi, na nagpanginig sa ibang mga disipulo. Pumitik si Feng Chi at ilang ulo ang gamulong sa lupa. Tumango ang lahat sa takot. Tumawa sina Feng Chi at Yuan. Habang ang panig ni Hardy ay tanging galit na lamang ang nabubuo sa kanilang mga mata. At isa pa, bilang mga manggagawa, kayo ang dumi ng sekta, hindi karapat-dapat maging mga elite. Subukan ninyo at pipigain kayo na parang insekto. Pagbabante ni Feng Chi. Yumuko ang lahat, hindi makasagot.
Bagamat gusto ng sect leader na maging mga elite ang mga manggagawa, lumapit naman ang mga elite para agawin ang kanilang tapang. Alam nilang hindi sila malugod na tinatanggap sa piling lugar, napapaligiran lamang sila ng mga panganib. Ang mga manggagawa ang nasa pinakamababang baitang at walang makakapagpabago noon. Ang mga panloob at panlabas na disipulo na pumunta rito ay binalot ng pagsisisi. Nakuha nila ang mga kayamanan at tableta ng demonyo ngunit nawala ang isang maluwalhating kinabukasan. Ang isang manggagawa ay isa lamang langgam para sa isang piling tao, kahit na ito ay isang panlabas na disipulo noon. Naramdaman ng dalawa ang kanilang pagkadismaya at ngumiti ng mapang-asar bago umalis. Ngunit ang panig ni Hardy ay napuno ng galit. Nagdigmaan ang mga piling tao sa lugar at ang tanggapan ng paggawa. 583. At ganoon kaming apat dumaan sa impyerno at di mabilang na paghihirap bago nakatakas ng buhay. Umalangaw-ngaw sa malaking bulwagan ang nasasaktang boses ni Findyang, at ang kanyang mga mata ay kumukurap sa takot, at upang maiwasan ang ganitong sakuna na mangyari muli, bilang mga elder at kagalang-galang ng Demon Scheming Sect, kulin at responsibilidad naming magpalaki ng isang tunay na figure upang pasanin ang mga pasanin ng sekta. Upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang casualty at upang mapalago ang mga henyo. Ang pananalita ni Findyang ay may masidhing damdamin, at tumatago sa kaibuturan nina Wilson at Findyin. Habang ang iba ay nababagot at natutulog lamang. Hindi lamang ang pangkat ni Kagalang-Galang Shi, kundi maging ang grupo ni Kagalang-Galang Benzen ay naninigas at kumikibot ang kanilang mga talukap. Sino ang masisisi sa kanila? Gaano man kaganda ang kwento, kahit papaano ay panatilihin itong maikli, huwag itong patagilan ng maraming oras. Ang tanging dahilan kung bakit tinanggap ito ni Wilson ay dahil naroon siya sa huling Double Dragon Gathering. Pero kaming mga matatanda ay walang kinalaman dyan. Siyempre, magsasawa kami sa mga kadaldalan ninyo. Nakatingin sa labas, naku po, gabi na. Gaano katagal kaya itatagal nitong lalagyan ng mantika? Hanggang umaga. May limitasyon din si Kagalang-Galang Shi at humarap sa pangalawang elder, dapat lang yan. Oras na para umalis. Oo, tara na. Napakatalino ni Venerable Shi. Tuwang-tuwa na sabi ng pangalawang elder, siguro natapos na ng dalawa ang trabaho nila ngayon at ayoko nang makarinig pa ng kahit isang salita mula sa lalaking ito kung hindi ko mapigilan. Hindi lang ikaw ang nag-iisa. Sumigaw si Kagalang-Galang Shi, halimaw na yang, sandali lang po. Naiintindihan ko ang lahat. Dahil ang panukalang ito ay may malaking pagtutol, lalagyan natin ito ng aspili. Dahil gabi na, ipagpatuloy natin ito sa ibang araw. Tama si Kagalang-Galang na Shi, baka magtalo tayo ng ilang araw dito. Mas makabubuting gawin muna natin ang sarili nating paghahanap bago tayo muling magpulong. May isang taong sumusuporta na sa kanya, hindi lang ang kanyang pangkat, kundi pati na rin ang panig ni Kagalang-Galang Benzen. Lahat sila ay pumupuri sa kanya ng todo. Nako! Kumunat ang noo at lumubog ang matambok na mukha ni Findyang, bakit ba laging ganito? Hindi ko man lang nabibigyan ng kalahati ang punto ko. Hahaha, naiintindihan namin ang nararamdaman ni Findyang at hindi na niya kailangang ipaliwanag ito. Ang pakikinig sa muling pagsasalaysay ni Findyang ay parang pagbabasa sa loob ng 10 taon. Tumawa si Kagalang-Galang Shi ng diretso, pinuno ng sekta, patawarin mo po ang aking kalokohan ngayon at kung wala nang iba pa, tapusin na natin ang pagpupulong dito at pag-usapan natin ang kapalaran ng tanggapan ng paggawa sa ibang araw. Tinitigan siya ni Wilson, hindi makita ang nasa isip, gagawin natin yan. Pero huwag mong patunugan ang kampana kung gusto mo. Karapatan ng pinuno ng sekta ang magpatawag ng pagpupulong. Oo, hindi ko ito malilimutan magpakailanman. Alam ni Kagalang-Galang Shi na nagbibiro lang si Wilson kaya tumango lang siya. Nagmamadaling umalis siya at ang kanyang barkada, na nag-iwan kay Wilson na hindi makapaniwala sa kung anong dahilan. Nang mag-isa kasama ang kanyang mga kakampi, kinutya ni Kagalang-Galang Benzen, ang sarap sa pakiramdam na makitang nakayuko si Kagalang-Galang Shi, hahaha. Lahat ng ito ay dahil sa pag-aatubili ni Findyang hanggang sa hindi na ito natiis ng matandang utot. Humagalpak si Findyin at tinapik ang balikat ni Findyang. Kumunat ang noo ni Findyang, kailan ako nag-atubili. Mahusay akong kumilos, tandaan mo. Malinaw na mali siya at ang ating makapangyarihang katwiran ay nakapagpaisip sa kanya. At marami pa akong aral na maibabahagi.
Maibabahagi ko ang mga ito sa iyo kung. Naku, hindi, mas mabuti pang sabihin mo na sa matandang utot. Baradong-barado na ang mga tainga namin para sa araw na ito. Hindi na namin matiis pa ang walang humpay mong kalokohan. Pinahinto ni Findglade si Findyang bago pa man ito muling sumubok. Sabay-sabay na sumang-ayon ang iba, ginagawa ang lahat para pigilan ang pagbuka ng bibig ng mataba. Nanlumo ang mataba, wala bang nakakaramdam ng aking walang hanggang matuwid na debosyon. Hindi nawala ang kunot noon ni Wilson, kakaiba, ano kaya ang ginagawa ni Venerable Shi ngayon? Hindi siya katulad ng dati niyang mapanlinlang na sarili. Siguro pumunta lang siya para ipagmalaki ang lakas niya para pigilan tayo. Pero tingnan mo siya, nawawalan na ng gana, hahaha, pangungot siya ni Findyang. Tumango ang iba nang walang pakialam. Sabi ni kagalang-galang Benson, mukhang iniisip pa rin ng matandang utot na siya ang pinuno ng panloob na sekta. Tingnan mo siya ngayon, hahaha. Habang ang iba ay nanunuya sa iba na parang mga nanalo, may pumasok sa bulwagan at yumuko, hinihiling ni Laborer Luna na makipagkita sa sect leader at master. Anong nangyayari sa babaeng ito? Humarap si kagalang-galang Benson kay Wilson. Tanong ni Wilson, enter. Sumugod si Luna palalim at yumuko, pinuno ng sekta, Panginoon, ang mga elite ay nagdulot ng kaguluhan sa tanggapan ng paggawa, na ikinamatay at ikinasugat ng marami. Binalaan nila kami na huwag muntong sa lugar ng mga elite dahil kung hindi ay magdurusa kami. Ano? Sigaw nilang lahat. Ni minsan hindi nagtagpo ang mga elite at ang labor office, tapos bigla na lang silang napunta roon. Napapadyak si Findyang, sino ba ang punk na may ganitong katapangan para pumatay ng mga manggagawa? Wala ba siyang pakialam sa mga patakaran? Kagalang-galang mga ginoo, ito ay Feng Chi at Yuan. Iniulat ni Luna. Lahat sila ay may natanto sa kanilang mga mukha. Si Yuan ay apo ng ikapitong nakatatanda habang si Feng Chi ay apo ng pangalawang nakatatanda. Nasa panig sila ni kagalang-galang Shi at sinusunod ang kanyang utos. Bumantong hininga si Wilson, isang malaking libangan, gamit ang oras na nakahiwalay ang High Venerable at nasa pulong kami, kasama niya ang labor office at ang mga elite ay nagiging mahigpit na magkaaway. Mas mahirap na ngayon ang pagpili ng mga kandidato mula sa labor office. Ang panloob na sekta ang may kalamangan. Humph, pwede silang pumili ng gusto nila. Huling narinig ko, tayong tatlo ang nangunguna sa lugar ng mga piling tao. Inilabas ni Findyang ang kanyang mga tuhod. Umiling si Findglade, hindi tayo maaaring makialam. At ngayon, ang problema kung gusto man lang ng mga manggagawa na maging elite. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pride at pagkatapos ng ganitong kahihiyan, mahihirapan pa rin silang maging elite. Marami ang gagapang palabas ng mga kahoy para kunin ang mga pwestong iyon. Baka wala na tayong kahit isang manggagawang handang pumayag. Pinaglaruan nila tayo. Pasabugin mo lahat ng yan, sinira ng mga punk ang magandang plano ko. Aayusin ko talaga sila. Nagngingit-ngit ang ilong ni Findyang, naglakad palayo para magbigay ng parusa. Sumigaw si Wilson, walang saysay. Siguradong may magandang dahilan sila kung bakit nila ginagawa iyon. Ano nga ba ang dahilan nila kung bakit nila kinakalaban ang labor office? Pinuno ng sekta, kinakatawan nila ang piling lugar sa pagsubok sa antas ng mga disipulo. Gamit ang paghamon sa kanila bilang dahilan, marami silang pinatay, ulat ni Luna. Tumango si Wilson, dahil walang ikatlong partido, kahit ano pa ang sabihin natin, babaluktutin lang nila ito para sa kanilang pabor. At dahil nasa likod nila si Venerable Shi, makakasama lang ito sa atin. Ang tanging kahinaan lang natin ay pumunta sila para subukan ang mga disipulo bilang mga kinatawan ng piling lugar. May sinabi ba kayong tatlo tungkol dito? Lumingon si Wilson sa mga halimaw at nakitang umiiling ang mga ito, maliban sa mga dilaw na mataba, at piniling tumingin sa ibang lugar maliban sa kanya. Alam kong kakaiba ito, at ngayon ay mayroon na silang magandang dahilan. Umiling si Wilson. Nagtaas ng kilay sina Findyang at Findglade at nagtanong ang pinuno ng sekta, ano ang sinabi mo sa kanila? Wala lang, nagrereklamo lang si Yuan kung paano niya kami gustong katawinin sa pagsubok sa mga piling kandidato at gampanan ang kanyang tungkulin bilang nakatatandang kapatid. Akala ko nagbibiro lang siya kaya pumayag na ako. Tanga. Bumantong hininga ang lahat.
Naging seryoso si Finlin, dahil nagkagulo ang labor office at ang elite area, hindi natin maaaring hawakan ang dalawa. Paano natin lulutasin ang gulo na ito? Nasaan si Ethan? Bakit wala siya roon? Tanong ni Wilson. Yumuko si kagalang-galang Benson, nagmamali siyang asikasuhin ang ilang bagay at ilang araw na siyang hindi nakikita. Kung gayon, hayaan mo siyang humawak nito pagbalik niya. Mas magaling pa siya sa pagbabaluktot ng mga patakaran kaysa kay kagalang-galang Shi. Natatawang sabi ni Wilson at iniwan ang iba na nagtataka. Kahit gaano pa kalaki ang pagiging henyo ni Ethan, isa lamang siyang disipulo. Kaya niya bang gawin ang hindi natin kaya? Hindi sila basta-basta mga elite, kundi mga elite ng ilang matatanda. 584. Ang tahimik na kuweba ay naging magulo. Nakaupo pa rin si Ethan sa matigas na sahig na bato, hindi na kumukunot ang kanyang mukha dahil sa sakit. Matapos ang isang mapait na laban hanggang kamatayan laban sa kapangyarihan ng dragon sa ikasyam na langit, natapos ito pabor kay Ethan, at napigilan ang lahat ng kalupitan nito sa matagal na labanang ito. Unti-unti nang naninigas ang kaluluwa ni Ethan, habang ang kapangyarihan ng dragon ay gumagala sa gitna nito sa anyo ng isang dragon. Nasa bingit ng pagsasanib. Nagpatuloy ang pagsasanib habang binalot ng malabong hamog ang kanyang kaluluwa at nagpatuloy ang pagdiin. Pagkatapos, ang malabong hamog ay nabasag kasabay ng nakasisilaw na liwanag na nagmumula sa loob at nagpakawala ng isang malakas na puwersa na nagpalubog sa kaluluwa ni Ethan sa liwanag. Matapos matakpan ng 5 kulay na ilaw ang kanyang kaluluwa, ang isip ni Ethan ay kasing seryoso pa rin ng dati. Si Ethan mismo ay nakaupo roon na parang estatwa. Umungol. Ngunit may mga ungol na parang Draco-Nico na nagmula sa loob ng kanyang isipan, mula sa loob ng makulay na liwanag, na sinundan ng 4 na kuko at 1,000 metong haba ng dragon. Ang prismatikong liwanag ay dumaikit sa katawan nito, na bumubuo sa mga kaliskis nito. Ang makapangyarihang mukha nito ay nagdulot ng kapangyarihan at dignidad. Iminulat ni Ethan ang kanyang mga matang ngayon ay parang Draco-Nico at nagpakawala ng isang alulong sa langit. Dinurog ng makapangyarihang kapangyarihan ng dragon ang anumang mahawakan nito, kahit ang harang ng Impermanence 5 ay niyanig nito. At kasama nito, ang mga matatanda mismo. Nagsalita si Elder Shi para sa lahat ng ibinahagi niya ang kanyang pagkagulat, ang kapangyarihan ng kaluluwa ng dragon sa langit ay kamangha-mangha kahit na ito ay kakabuo pa lamang. Ang tanging dahilan kung bakit nakatayo pa rin ang Vicissitudes Barrier ay dahil ipinahiram ni Ginoo ang kaluluwa ng dragon sa lupa. Ang bata ay isang tunay na hiyas. Hahaha, totoo. Ito rin ang unang beses na nakita ko ang kaluluwa ng dragon sa langit at masasabi kong isa itong tunay na makapangyarihang puwersa. Tumango si Elder Yuan. Kumalma si Ethan pagkatapos noon, ramdam ang mga pagbabago sa kanya. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa loob ng sirang kuweba habang ang nakasisilaw na kaluluwa ng dragon ay ginawa itong mga matang Draco-Nico. Nagpakita lamang ito na ang pagsasanib ay isang kahangahangang tagumpay at si Ethan ay nanatiling siya. Ang kaluluwa ng dragon ay nagsanib sa kanyang kaluluwa at nagkaroon ng anyo. Kaya kahit Maduraj, Maplaster, o Maduraj pa ang katawan niya, lilipad lang ang kaluluwa niya para magnakaw ng ibang katawan. Ang tanging kakayahan ng ethereal stage. Pagdating sa soul power, matagal na niyang naiwan ang radiant stage. Parang binigyan niya ang kanyang kaluluwa ng baluti. Pero ang isang radiant stage laban sa isang ethereal stage ay parang isang 3 taong gulang laban sa isang 7 talampakang tore ng kalamnan. Pero sa kaso ni Ethan, para itong isang tore ng kalamnan sa loob ng isang 3 taong gulang na bata. Nakatakdang magbigay sa isa ng ilang masasamang sorpresa. Kasama na ang kamatayan. Hahaha, unang patong ng Radiant Stage at unang patong ng Ethereal Soul. Isa akong kasuklam-suklam na nilalang sa tunay na kahulugan. Natatawang sabi ni Ethan. Hindi niya inakala na ang pagsulong na ito ay magdudulot ng ganitong kakaibang mga pagbabago. Pero isa pa, dahil hindi naman siya isang orthodox cultivator, natural lang iyon. Umalangaw-ngaw ang kalawakan at isang pulang liwanag ang lumabas mula sa kanyang dantian. Ang madugong liwanag ay nagliwanag sa lahat ng dako at nabubulok ang anumang mahawakan nito.
Nanghihina, agad na pumasok sa meditasyon si Ethan para lamang matuklasan na ang kanyang Blood Infant ay nasa Radiant Stage din. Si Blood Infant ay isang espiritu ng mundong ito at sa Radiant Stage ay mayroon itong kakila-kilabot na soul power na mas mahusay kaysa sa isang karaniwang eksperto. Maaari pa nga itong maging isang Blood Blade na maaaring magwasak sa kaluluwa ng isang Ethereal Stage expert. Ang Blood Infant ay lalong naging nakakatakot habang lumalago ang cultivation nito. Ito ang tanging dahilan kung bakit naging kahangahangang figure si Saint Patriarch Blood Demon sa Sacred Domain. Ang sorpresang ito ang nagbigay sa kanya ng kumpiyansa sa pakikipaglaban sa isang eksperto sa Ethereal Stage. Habang nasa tabi niya ang Dragon Soul at palihim na sumusugod ang Blood Infant, sino ang makakahawak sa kanya? Gumawa ng senadorya si Elder Yuan at bumalik sa kanya ang kaluluwa ng dragon sa lupa. Hinawakan niya ang kanyang balbas habang tumatawa, ngayong nagkatawang tao na ang kaluluwa ng dragon sa langit, maayos na ang lahat. Bitawan mo ang harang. Opo, Ginoo. Yumuko ang 5. Ngunit naunahan sila ng kislap ng pula, bumangga sa harang at natisod sila. Nako! Nanginginig na napaungol si Elder Shi at natanggap ang kakaibang tingin ni Elder Yuan, anong problema? Gumawa ng soul attack ang Punk at ginulat kami. Namumula sa takot ang mukha ni Elder Shi. Umiling si Elder Yuan, hahaha, ayos lang. Sinusubukan lang niya ang kapangyarihan ng kaluluwa ng dragon sa langit. Hindi iyon. Nagpatuloy si Elder Shi, ang unang alon ay tunay ngang lakas ng kaluluwa ng dragon sa langit, ngunit ang pangalawa ay puno ng malisya at kadiliman. Parang dalawang magkasalungat na kaluluwa. Ano ba ang sasabihin mo? Kumunat ang noo ni Elder Yuan, malalim ang iniisip. Ibig sabihin ba niyan ay mas maraming sikreto ang itinatago ng bata? Boom! Isang malakas na ingay ang nagmula sa kuweba at niyanig ang Impermanence 5 kaya napaatras ito ng 5 beses. Kakaibang paraan ang ipinakita ng bawat isa sa mga matatandang ito. Nagtanong si Elder Yuan, ano naman ngayon? Matagal na panahon ang kinailangan ni Elder Shi para mapag-isipan niya ng maayos. Ang bata. Sinira ang ating hadlang. Nagulat si Elder Yuan. Paano? Ang 5 ito ay mga eksperto sa ika-4 na layer ng Ethereal Stage na pinagsama-samang kayang hawakan ng isang eksperto sa ika-6 na layer. Paano nangyaring parang lobo ang pagsabog ng kanilang harang? Malakas ang Heaven Dragon Soul, pero hindi naman ganoon kalakas. Anong klaseng sikreto pa ba ang itinatago mo, bata? Bumantong hininga si Elder Yuan. Hindi niya alam na natigilan si Ethan sa nangyari. Matagal nang hindi na kuweba ang kinaroroonan niya. 100 metro sa paligid niya, wala ni isang bagay. Lahat ay naging alikabok nang marating niya ito. Ika-4 na yugto ng Divine Eye of the Void, Absolute Domain, Space Crusher. Ang kanang mata ni Ethan ay may 4 na gininto ang halo na kumikislap. Hindi lang siya nakakuha ng Heaven Dragon Soul, na-upgrade din ang kanyang Blood Infant, mayroon na ngayong kakaibang soul power, at maging ang kanyang Divine Eye of the Void ay na-upgrade na rin. Isa itong pangkalahatang galaw, perpekto kapag ang isang tao ay nasa panganib, nilipol ang lahat ng bagay sa loob ng 100 metro gamit ang matinding panginginig. Papatay siya nang walang maiiwan. Kahit anong hukbo ang ipadala para sa kanya, walang makakagalaw sa kanya. Ang kapangyarihan ng emperador sa langit ay natutupad ayon sa alamat. Ngumisi si Ethan at tumaas ang kanyang kumpiyansa na mayroon pa siyang isa pang alas na haharapin sa mga eksperto. Dahil garantisado ang kanyang kaligtasan, wala na siyang matatakot pa. Tinagos pa nito ang harang ngayon lang. Sa 100 metrong lugar na ito, siya ang hari, o Diyos pa nga. Lahat ng sining sa antas ng emperador ay mistiko at maladyos, hahaha. Habang tumatawa sa loob, lumabas si Ethan. Pagdating niya, isa itong maayos na kuweba at ngayon ay isa na itong kakaibang butas. Habang ang lahat ng nasa loob ay naging alabok. 585. Stuart Kindstone, sa wakas ay nakalabas ka na, hahaha. Binabati kita sa iyong maayos na pagsulong. Biglang sumulpot si Elder Yuan mula sa kung saan at ikinuyom ang kanyang mga kamay. Tumango lang si Ethan, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng napakagandang lugar. Magiging mahirap sana kung saan-saan pa.
Ngumiti si Elder Yuan, Stuart Kindstone, ayaw mo bang malaman kung ano ang nangyari nitong mga nakaraang araw? Tulad ng harang. Dahil sa iyong karunungan, dapat ay mayroon ka ng mga hula. Oo, meron. Paano naman? Wala ka bang pakialam? Hindi, dapat ba? Nagsalita si Ethan. Natulala si Elder Yuan, saka umiling, akala ko ang unang gagawin mo ay ang pag-asar sa akin dahil dito. May nakahandang dahilan pa nga ako. Hay, sayang lang ang lahat ng pinaghirapan mo. Hahaha, akala ko rin yan. Ano pa ang saysay ng pagtatanong ko kung hindi ko naman nakukuha ang totoo? Tumawa si Ethan, Elder Yuan, sa totoo lang, ang pinakamalaking pakinabang ko sa Demon Scheming Sect ay ang makilala ka. Ang pagpapaliwanag kasama si Ginoo tungkol sa kalikasan ng mundo ay nagbukas ng aking mga mata ng higit pa sa buong buhay ko, lalo na tungkol sa 4 na kaharian ng kalikasan ng tao. Aling 4? Interesado si Elder Yuan. Ngumiti si Ethan, ang una, ang kamangmangan, ito ay ang paglalakad ng walang patutunguhan. Pangalawa, ang kamalayan sa sarili ngunit hindi sa lugar na nailalarawan sa pamamagitan ng maling pagtitiwala sa sarili at kay abangan. Pangatlo, ang pagkilala sa sarili at sa kanilang lugar na nagpapahintulot sa isa na tusukin ang anumang bagay maliban sa kanilang mga puso na puno ng sakit. Pang-apat, ang pag-alam sa mga dahilan, ang pagmumulat ng mga mata at pag-alis ng hamog sa loob. Tumango si Elder Yuan. Nagpatuloy si Ethan, Elder Yuan, natigil ako sa 3 kaharian na may matalas na paningin ngunit mabigat na puso. Pinasan ko ang buong mundo sa aking mga balikat, natatakot na baka magkamali at pinipigilan ang aking sarili. Ngunit ngayong nasa 4 na kaharian na ako, nawala na ang kahulugan kung sino ka at kung nasaan ako. Ang mahalaga ay ang iyong mabubuting intensyon. Hindi ko man lang gustong malaman kung sino ang mga ekspertong iyon na naglagay ng hadlang. O kakailanganin kung bayaran sila ng isang napakalaking pabor. Ang hindi pag-alam ay nangangahulugang hindi pagbabayad, hahaha. Hahaha, napaka-idealista mo talaga. Umiling si Elder Yuan, Ethan, matalas at tuso ang isip mo, maaaring basta ka lang sumulyap sa mga bagay-bagay ngunit ang lahat ng ito ay mga panlilinlang lamang, walang silbi sa mundo sa kabuuan. Habang sinusuri ang kalagayan ng tao, tinatahak ang landas patungo sa katotohanan, iyon ang pinakadakilang karunungan sa lahat. Katie wala Kindstone, sa wakas ay tinahak mo na ang landas ito, papalapit sa Tao. Ang iyong kinabukasan ay walang hanggan. Iyon ay kung patuloy akong tutulungan ni Ginoo. Siyempre, ikaw ang pag-asa ng Demon Scheming Sect. Lagi kitang susuportahan. Nagningning ang mga mata ni Elder Yuan. Ang matanda at ang mga kabataan ay lalong naging malapit sa isa't isa sa mga bihirang sandaling ito, kahit na ang bawat isa sa kanila ay may napakaraming sekreto. Mabuti na lang at prangka sila sa isa't isa. Lumipas ang 1 oras at bumalik ang dalawa sa Elite Labor Office, sa sementeryo, ngunit ang eksena ay nag-iwan kay Ethan ng pagkalito. Bakit kakaunti lang ang mga tester sa pintuan? Ilang araw pa lang ang nakalipas at nagbago na ang takbo. Mahihirapan siyang pabagsakin ang inner sect ngayon. Lumingon si Ethan at nakitang ginaya ni Elder Yuan ang kanyang pagkagulat. Habang nag-iisa si Ethan, inalagaan siya ng matandang lalaki at walang nakakaalam sa pagpunta ng mga piling tao sa tanggapan ng paggawa. Masayang lumapit sina. At Grace, Guro, nakabalik na po kayo. Anong nangyari? Ilang araw pa lang ang nakalipas, bakit parang wala ng tao sa lugar na ito? Kumunat ang noo ni Ethan. Bumantong hininga ang dalawa at ipinaliwanag kung paano nila pinupunasan ng mga piling tao ang sahig. Nagngalit si Gary, wala rin kami ni Grace dito, kung hindi ay hindi niya kailanman gagalawin ang aking ama. Gagawin ko. Ano ang gagawin mo? Itatapon mo lang ang buhay mo. Huwag mong isipin kahit 1 segundo na ang isang set ng mga kayamanang demonyo mula sa 9 na baitang ay kayang labanan ng isang eksperto sa Radiant Stage mula sa 8 na antas. Kung sino ang mas malakas o mas mahina ay nakasalalay sa sarili niyang kapangyarihan sa huli. Bumantong hininga si Ethan, tinuruan ang kanyang disipulo na alisin ang kanyang labis na kumpiyansa, kahit na ang kanyang mga mata ay kumikislap na may balak pumatay.
Nagdalamhati si Grace, "Guro, ang dignidad ng mga manggagawa ay naapektuhan ng husto, at ang ilang mga panlabas at panloob na disipulo ay nagsisisi pa nga sa pagpunta rito. Natural lang, pagkatapos nilang tapakan ng ganoon, hindi sila magkakaroon ng lakas ng loob na salubungin sila hanggat hindi nila naaayos ang sama ng loob." Sumimangot si Ethan at nag-isip, "Makinig kayong mabuti, imbitahan ninyo ang 3 piling kagalang-galang na tao sa lugar para sa isang piging ng paghingi ng tawad." Nagtatakang tanong ni Grace, "Paumanhin para saan? Hindi ba't hinamon sila ng ating disipulo ng may mabigat na kamay? Siyempre kailangan nating magbago. Para maipakita ang aking katapatan, ibibigay ko pa nga sa kanila ang mga kayamanang demonyo na hiniling nila, para makita ng lahat. Magiging mapayapa ang magkabilang panig. At dapat ding sumama ang mga kagalang-galang at matatanda ng tanggapan ng paggawa, kung hindi ay magiging mas kaunti ang mga piling pwesto para sa tanggapan ng paggawa. Pumunta sila rito para mang-away tapos ngayon ay iniimbitahan natin sila para mag-inuman." Galit na galit si Gary, "Hindi na tayo ang dating labor office na kilala nila. Lahat ng inner disciples ay nakatingin sa atin ng may paghanga. Bakit tayo magmumukhang biktima?" Sumanghel si Ethan at itinuro ang walang muwang na bata, habang sinasabi kay Elder Yuan, "Nakikita mo ba yan? Ang pangalawang kaharian ng kalikasan ng tao, alam ang sarili niya pero wala ng iba, mayabang na higit sa katwiran." Tumango si Elder Yuan habang natatawa. Nalito si Gary. "Anong pinagtataguan mo? Sige na. Ako ba ang manager dito o ikaw?" Malamig na tiningnan siya ni Ethan. Bumubulong siya sa loob, sinunod ang utos ng kanyang Panginoon, ikinuyom ang kanyang mga kamay at bumaantong hininga palayo kasama ang isang Grace na ayaw ding sumuko. Tumawa si Elder Yuan, "Stuart Kindstone, kahit na sinabi kong kakalakad mo lang papuntang daw, ginagawa mo pa rin ang mga dati mong kalokohan. Nakatakdang mawala ng malay ang piging. Humph! Lahat ng karunungang iyan ay para sa akin lang, habang ang maliliit na panlilinlang ay para sa mga baboy na ito." Nanatili akong nakayuko para walang eksperto sa ethereal stage na kumakatok. Pero ngayon, wala akong pakialam. Sino mang magtulak sa akin ay makikita ang sarili niyang 6 na talampakan ang lalim. Kumislap ang mga mata ni Ethan at kumulo ang kanyang uhaw sa dugo na halos magdulot ng panginginig at pagkataranta sa mga iilang disipulo sa paligid ng mga pinto. Tumango si Elder Yuan. Dito nagkaiba sina Hardy at Ethan. Nagkalat ang kapangyarihan ni Hardy, ang kanyang makapangyarihang mabangis na enerhiya ay hindi nagamit ng husto at nag-iwan ng maraming puwang. Habang ang huli ay hindi kailanman naglalabas ng kahit kaunting amoy ng pagkauhaw sa dugo, tulad ng isang karaniwang Joe, isang matapang na pagtatangka. Ngunit kung itulak mo siya ng malakas at ang lahat ng apoy sa loob ay saysubog na parang isang baha na hindi mapipigilan. Sa wakas nakita na kitang galit. Ibig sabihin, may pinapahalagahan ka pa rin. Hahaha, magwala ka, magpakatanga ka. Nasa likod mo ako hanggang dulo. Ngumiti si Elder Yuan. Samantala, pinag-uusapan ng 3 halimaw ng impyerno at ng pinuno ng sekta kung paano haharapin ang 2 may problemang disipulo. Dahil nasa likuran nila ang pangalawang elder at ikapitong elder at kakampi nila si Venerable Shi, wala silang magandang dahilan na magagamit. Pero kung hindi ilalagay sa lugar ng mga walang hiya na ito, paano magpapatuloy ang mga piling tao mula sa labor office? Habang nag-iisip sila ng malalim, dumating si Gary dala ang imbitasyon ni Ethan. Natigilan ng 4 ng ilang sandali, anong paghingi ng tawad? Anong ginagawa niya? Matagal na tayong nasa panig niya pero nanghihina pa rin siya, at naghahangad ng isang piging para humingi ng tawad. Tanong ni Finliang. Naglakas loob na nagtanong si Finlin, sinusubukan ba niyang pakalmayan ang magkabilang panig? Hindi pa rin ibig sabihin na kailangan mong maging ganoon ka maamo. Magiging katatawanan lang siya para sa inner sect. Sabay hampas sa mesa, sabi ni Finliang, akala ko isa siyang henyo, pero para bang basura siya. Anong silbi ng lakas kung hindi mo naman ito magagamit? Ngumisi si Wilson at ngumiti, alam ko ang estilo niya. Siguradong may ginagawa siya. Magkakaroon siya ng piging para humingi ng tawad para sa iyo. Hayaan mo na lang siyang sumama at makiisa.
At ang gusto niya lang gawin ay magbigay ng mga kayamanang demonyo. At huwag mong kalimutan ang aking bahagi. Isama mo rin ang pangalawang elder at ikapitong elder. Dahil piging ito ng paghingi ng tawad, hindi naman pwedeng mawala ang mga lolo ng grupo ngayon, di ba? Hahaha. Natigilan ng tatlong halimaw sa kanyang pagtawa, at sinabi ni Halimaw Yang, anong problema ninyo? Gusto nyo ba talagang bawasan ang tensyon? Paano natin haharapin ang mga batang yan pagkatapos nito? Paano haharapin kung may nagawa ng pagbabago? Hahaha, hayaan na natin ang bagay na ito. Nagtataka lang ako kung paano ito tatapusin ng bata. Sana hindi na ako makialam. Kumislap ang mga mata ni Wilson. 586. Isang liblib na lambak ang nagising mula sa mapayapang kapaligiran nito habang ang walang katapusang pila ng mga tao ay pumapasok na may dalang malalaking tray na puno ng mga kakaibang putahe na gawa sa magagandang hayop na parang isang likhang sining. Oo nga, ang mga magsasaka ay nasa itaas ng sekular na mundo, nalalampasan ang kalagayan ng tao at mga limitasyon nito, ngunit mayroon pa rin silang magandang asal. Tulad ng pagsali sa mga kaibigan at kamag-anak para sa isang masaya o malungkot na okasyon. Makakatagpo sila ng kagalakan sa loob ng kagalakan, at lalabanan ang kalungkutan ng may pagiging malapit. Ngunit ang mga taong papasok at paalis na may dalang mga bandehado ay nakasuot ng malungkot na hitsura at simpleng damit, iniisip na masisira ang piging. Malungkot na naupo sina Hardy, Locke, Tiago at Luna sa unang mesa, at kahit ang mga waiter ay iniwasan sila ng may nakakatakot na tingin. Baka manigas o matakot sila ng husto sa kanilang mapang-ipang aura. Umutok. Sinuntok ni Locke ang mesa, naku po, natalo ba si Stuart Kindstone? Sila ang may mali pero tayo ang nag-aayos. Nakakapangilabot ito. Kahit gaano pa karaming kompromiso ang nagawa ko sa buhay ko, hinding-hindi ako magpapakababa ng ganito. Bumantong hininga si Luna. Umiling si Tiago, bakit ka nandito kung ganoon? Umalis ka na dyan at tumakbo ka na. At paano nga ba natin magagawa iyon kung piging ito ni Stuart Kindstone? Kailangan nating ipakita ang ating paggalang sa lahat ng ginawa niya para sa atin. Bumulong si Locke ng malalim, saka nagmura, pero nagtataka talaga ako, bakit kayo nandito? Pareho kayong malalaking panlabas at panloob na mga disipulo. Hindi ako makapaniwala na tinatanggap nyo ng ganito kaganda ang mga estilo ninyo. Kasama ng dalawang elder na yan ang mga yan at hindi man lang namin sila mahawakan at ngayon ay humihingi pa kami ng paumanhin. Ganun na ba kayo kasabik na ipahiya ang sarili nyo? Napakurap si Tiago at pinigilan ang kanyang galit, nandito rin ako para kay Stuart Kindstone. Ang huling suntok ni Feng Chi ay halos maduraj ang aking kaibuturan at magiging basura na sana ako. Sa tulong ni Stuart kaya ako nakabawi at nakapasok pa sa Radiant Stage. Ito na lang ang pinakamaliit na magagawa ko. Ang Pildores na umaabot sa langit. Napabuntong hininga si Locke, napaka-mystical na tableta, na iligtas nito ang anak ko at ang kapatid ni Luna ng walang dahilan. Napakabanal ni Stuart para iligtas ang mga pinabayaan. Sa palagay ko ay walang matanda o kagalang-galang sa sekta na may kakayahang gawin ang nagawa niya. Pero ngayon, umiling si Locke sa lungkot, kasunod ng, Senior Brother Hardy, bakit ka nandito? Sabi ni Ethan pwede ko siyang sundan kahit saan, kaya ang pakikinig sa kanya ay simple lang. Walang pakialam na nagsalita si Hardy. Ngumiti naman ang iba. Nagkakilala na sila pagkatapos ng maraming araw na pagtatawanan, at bawat isa ay may kanya-kanyang dahilan kung bakit sila nanatili kay Ethan. Ginawa ito ni Locke at Luna para suklian ang pabor at dahil sa pakiramdam nila ay mas maganda ang alok ni Ethan para sa mas magandang kinabukasan. Nandito si Tiago para maghayganti 3 taon na ang nakalilipas sa pamamagitan ng pagtulong kay Ethan na durugan ang panloob na sekta. Ang paglalabas ng laman sa bibig ng mga matatanda ang pinakamahusay na paraan para gawin ito. At totoo nga, napilitan ng panloob na sekta na kumilos, pinapunta ang kanilang mga apo para gumawa ng gulo. Mula sa bulok at kasuklam-suklam na hakbang na ito, malinaw na hindi lamang ang kanilang karne ang ninakaw, kundi pati na rin ang kanilang buong plato. Maaaring magalit si Tiago sa piging na ito, ngunit sa pangkalahatan ay masaya siya. Nakamit ng magnate na si Ethan ang imposible, na nagpahina sa panloob na sekta, na nakayanan ng libu-libong taon.
Bagamat ang pinakasimple sa apat, si Hardy, ay bahagi ng nanalong grupo sa pamamagitan ng kanyang Panginoon, ang Grand Elder, pinili niyang manatili kay Ethan sa isang simpleng dahilan, upang hasain ang kanyang sarili. Binalaan siya ng kanyang Panginoon na sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa isang taong may determinasyon mapapabuti niya ang kanyang sariling puso. Nakakatawa, ay may malaking kakulangan ng sekta. Tay, mag-ingat kayo, paparating na ang mga yan. Bukod sa mga elder at mga kagalang-galang, mayroon ding mga panlabas at panloob na mga disipulo. Kailangan ninyong lahat na kontrolin ang inyong mga sarili at huwag magpatangay sa kanilang mga panunuya. Lumapit sina Gary at Grace na may mapangutyang tingin at babala. Napakurap si Locke at napasigaw, sobra na to. Tila tinawag sila ng mga matandang iyon para pagmukain tayong masama. Iyan ang pinakamaliit na problema natin. Tiyak na may ginagawa silang kasuklam-suklam para ipahiya tayo at pilitin tayong manghimasok. Naghahanap sila ng kahit anong dahilan para mapaalis tayo. Tulad ng kung paano nila ipinadala ang 2 piling tao para sa atin. Babala ni Luna na may kislap sa kanyang mga mata, tama si Gary. Dapat tayong manatiling kalmado. Napasinghap si Locke sa galit at umupo ulit habang tumango ang 2. Pinanood silang 4 ni kagalang-galang Benson nang may buntong hininga habang sinasabi kay kagalang-galang Chi, ano ang saysay ng lahat ng ito. Hinailan ni Ethan ang carpet mula sa ilalim ng panloob na sekta gamit ang isang mahusay na paraan, na umakit sa mga disipulo gamit ang tambak na mapagkukunan. Ngunit ngayon, gumamit ang kabilang panig ng mga disipulo upang durugan ang dignidad ng labor office. At ang pagdaraos ng isang piging ngayon ay lalo lamang magpapalala sa sitwasyon para sa kanila. Sinabi ng pinuno ng sekta na si Ethan ay isang utak-isip kaya bakit niya gagawin ang katangahang ito. Napatay ko na sana siya ngayon kung hindi lang dahil sa utos ng pinuno ng sekta. Nang makita ang halatang pagmamalaki ng mga matatanda na pumalit sa kanila at ang malungkot na mga matatanda ng tanggapan ng paggawa, hindi masabi ni kagalang-galang Chi kung tama ba ang kanyang pinili o hindi. Lumubog ang mga tripulante kasama ng barko. Ayaw nang pakialaman ng Punk ang panloob na sekta at ngayon gusto pa niyang humingi ng tawad. Nag-aalab ang galit sa puso ng lahat ngunit wala silang mapaglabasan ng sama ng loob. Bumantong hininga si kagalang-galang Chi, napipilitin silang lahat na pumunta ayon sa utos ng pinuno ng sekta. Walang sino man dito ang interesado na ipahiya ang kanilang sarili para sa batang iyon. Bumantong hininga si kagalang-galang Bai. Samantala, sa maaliwalas na tahanan ni kagalang-galang Shi, ang pangalawang nakatatanda at ikapitong nakatatanda ay nagsuot ng mga bagong mag-agarang tela na tumutugma sa kanilang mayabang na ngiti. Kagalang-galang na Shi, sabay na ba tayo? Tumawa ang pangalawang elder. Ngumiti si kagalang-galang Shi, kayong dalawa ang bida sa palabas ngayon. Hindi ko kailanman matatanggap ang atensyon ninyo. Napakabait ni kagalang-galang Shi. Dahil ikaw ang pinuno ng inner sect, paanong hindi ka kasama rito? Hahaha, ayos lang. Paano ako makakadalo kung wala rin ang sect leader? Hindi ba ako matatawag na nanlalait sa mahihina? Ngumisi si Venerable Shi. Nag-isip at tumawa ang ikapitong elder, ang pagpapatulong sa atin ni Venerable Shi sa palabas na ito ay magbibigay sa kanila ng labis na karangalan. Sige na, tayong 2 na lang ay sobra na. Tumango si kagalang-galang Shi, sumasang-ayon sa ideya ng ikapitong elder. Hindi sila sapat na magaling para palitawin ako. Bulalas ng pangalawang elder, tama, hindi natin sila maaaring hayaang maging mayabang sa anumang paraan. Pero isipin mo na gagawa sila ng isang piging para humingi ng tawad. Akala ko pa rin ay hindi tayo magkasundo sa labor office, sabi ng ikapitong elder. Tumawa ng mahina si kagalang-galang Shi, hindi rin ito ayon sa aking hula pero may katuturan naman. Matalino at matalinong bata si Ethan at ginagawa lamang niya ito para sa kapakanan ni Wilson. Dahil hindi makakatulong si Wilson, lahat ng problema ay mapupunta sa kanya. Dahil ang labor office ang malaking plano ni Wilson, kung sakaling mabaigo ito, siya ang mananagot. Dahil sa sobrang pressure, pinilit siyang suriin muli ang sitwasyon at ipakita ang kanyang mabuting kalooban sa amin, o humingi pa ng tawad. Hindi natin siya dapat kutsain sa pakikipag-ugnayan sa kanya. Pero kahit gawin natin, mas lalo pa siyang ngumingiti, kaya mas lalo pa natin siyang sasampalin.
Hahaha, pang-uuyam ng pangalawang elder. Sumali na rin ang dalawa pa. Tumango si kagalang-galang Shi, tama, sa tingin ba niya ay susuko na lang tayo pagkatapos ng kaunting pag-uusap? Humph, aatakihin natin siya ng husto kaya wala nang matitira sa kanya o sa Elite Labor Office. At siya rin ang may gawa nito. Kagalang-galang na Shi, tiyak na gagawin nating walang dignidad ang punk pagkatapos nito. Baka magpakamatay pa siya, hahaha, nagtawanan ang dalawa habang papunta sa piging. Lalong lumaki ang tusong ngiti ni kagalang-galang Shi. 587. Sa isang kakaibang pavilion, isang batang babae ang palakad-lakad dahil sa pagkabagot at sinipa ang tubig ng madaig siya ng pagkabagot. Walang iba kundi isa sa mga salarin na sumire sa labor office, si Yuan. Kinagat siya agad ni Findy ang pagkabalik niya, kahit wala na siyang ibang magawa, dahil lang sa may magandang dahilan at sa mga nakaabang na elder. Isang simpleng sampal lang sa palso. Ayaw ng mga halimaw ng santukan at umiwas sila sa pagiging malupit, at inilagay lamang sila sa ilalim ng house arrest. Sa kaso ni Yuan, siya ay labis na nababagot kaya wala na siyang ibang magawa kundi ang sumipa ng tubig. Ang nakababatang kapatid na si Yuan ay napakapino at elegante habang naglalaro sa tubig. Tumigil si Yuan sa kalagitnaan ng pagsipa at nananggo, ano pa bang magagawa? Habang matagal akong nakulong sa bahay, ito na lang o kaya'y magwala. Habang tumatawa, lumapit si Feng Chi at bumulong sa tainga niya. Agad siyang nabuhayan ng loob, talagang dala mo ang halberd ng lolo mo. Hihihi, bigay sa akin ito ni lolo. Akala niya gagawa ng ganito ang tatlong matandang kot at ibinigay niya sa akin ang kayamanang demonyo ng ikapitong baitang. At kayang durugan ng Heaven Piercer na ito ang kahit anong harang. Maaaring nagtayo ang mga matandang kot ng isa sa paligid ng piling lugar pero maaari na tayong makalabas dito. Nagtaas ng kilay si Feng Chi. Nahihilo si Yuan, nagtatalon-talon, ano pang hinihintay natin? Buksan natin itong harang at magsaya tayo. Oy, ate, hindi pa ako tapos magsalita. Bakit ka nagmamadali? Pinigilan ni Feng Chi ang kanyang sigla nang pigilan siya habang kumikislap ang mga mata nito. Natawa siya sa pagkalito nito, junior sister, hindi tayo namamasyal. Binigyan ako ni Lolo ng Heaven Piercer at isang misyon. Hindi lang ito para mawala ang pagkabagot na ito, kundi para gumawa rin ng isang bagay. Ano, sabihin mo nga sa akin. Alam mo namang para tayong dalawang gisante sa isang sugpo, problema mo, problema ko rin. Hinampis niya ang dibdib niya sa pagmamalaki. Tumango si Feng Chi at ngumiti, walang mahirap, magpakawala ka na lang ng sama ng loob ngayon. Alam mo ba kung bakit tayo naipit dito ng mga matandang aso, o kung bakit nila pinagbawalan ang mga piling tao na umalis sa lugar? Bakit? Pinipikit ang mga mata ni Yuan, habang nalilibang. Ngumisi si Feng Chi, hindi ka maniniwala kahit sabihin ko pa sa iyo. Matapos nating sirain ang labor office, nagdaraos na sila ngayon ng piging ng paghingi ng tawad. Ang dalawa nating lolo at ang mga matandang kot ang kumakatawan sa amin sa pagtanggap ng tawad. Kung pupunta rin tayo, siguradong hihiin at kukutsain natin sila hanggang sa hindi na nila mapigilan. Bibigyan niya ng ating mga lolo ng dahilan para durugan ang labor office. Pero gusto itong iwasan ng mga matandang kot sa lahat ng paraan. Talaga. Tumawa si Yuan pagkaraan ng ilang sandali, sino ba naman ang walang kuyamang elder na iyon o ang kagalang-galang na namamahala sa labor office? Nataman siya noong una pa lang tapos ngayon ay ibinaling niya ang kabilang pisngi. Walang paraan para mapapantayan ng ganoong klaseng tao ang mga kagalang-galang at elder ng inner sect sa mga Pukana, hay. Tumango si Feng Chi, nabalitaan kong ang namumuno sa labor office ay isa lamang disipulo. Walang elder o kagalang-galang ang basta na lang luluhod ng ganito. At ang lalaking iyon ay katulong pa nga ng sect leader, na pinipilit ang iba na makinig sa kanya. Pero sigurado ako na pagkatapos ng palabas na ito, wala ni isa sa kanila ang magbibigay sa kanya ng atensyon. Katulong. Hay. Mga elite lang ang pinapahalagahan niya pero ipinagkatiwala niya ang mahalagang gawaing ito sa isang taong wala sa kanyang bilog.
Imposibleng mapapantayan ng isang disipulo ang mga elder at venerable, at ngayon tingnan mo siya, yumuyuko para humingi ng tawad. Humajejek si Yuan na may mapang-akit na kislap sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay hinawakan niya si Feng Qi at tumakbo palabas, ano pang hinihintay natin? May trabaho tayong dapat gawin. Sabik na akong makita kung sinong duwag na disipulo ang nag-akala na napakataas at makapangyarihan ang malapit ng bugbugin. Ngumiti si Feng Qi, walang duda na isa siyang hanggal. Siguradong nakuha niya ang pabor ng sect leader para pamunuan ang trabahong ito at ngayon ay nasa kaawa-awang kalagayan siya dahil sa pagsira sa trabaho. Ang magagawa na lang niya ay sumuko, hahaha. Humajejek si Yuan habang papunta ang dalawa sa harang. Whoosh! Maya-maya lang, may puting laso na pumutok sa kanilang mga ulo. Nagpanik sila at bahagya lang itong naiwasan. Parang espada ang pagtama ng laso sa bangin, kasabay ng isang maamong babae na lumutang pababa dito. Maliwanag ang kanyang ngiti, ngunit malamig ang kanyang mga mata, selyado ang piling lugar. Walang makakapasok o makakalabas, lalo na kayong dalawang batang walang hiya. Nakalimutan nyo na ba? Ah, si Ate Lian Benson pala. At akala ko isa itong mahalagang tao. Pang-uuyam ni Yuan, kung paanong hindi kayang hawakan ni Kagalang-Galang Benson ang aming mga lolo, hindi mo rin kami maaaring hawakan. Sabi ni Lian Benson, maaaring kagalang-galang at hindi nasisiyahan si lolo sa ilang tao, pero wala akong kinalaman dito. Hindi ako naparito para maghayganti, kundi para sundin ang mga patakaran. Ang galing! Nagtaas ng thumbs up si Feng Qi, hinahangaan ko ang tungkuling sibil ng nakatatandang kapatid. Kaya nga kita gusto. Pero mas mabuting magbulag-bulagan ka ngayon. Pareho tayo ng cultivation at si Yuan ay nasa ika-4 na layer ng Radiant Stage. Dahil dalawa tayo sa isa, hindi tayo kayang hawakan ng nakatatandang kapatid. Aba, wala ka bang tiwala sa sarili mo? Kumunat ang makinis niyang kilay na parang panunuya, Feng Qi, kahit minsan hindi mo pa ako natatalo. Kailan ka pa naging ganito kamayabang? Hahaha. Tumawa si Feng Qi, senior sister, dahil iyon sa walang katapusang at hindi maikakailang paghanga ko sa iyo. Pero ngayong may trabaho na akong gagawin, hindi na ako maaaring maging mahinahon pa sa iyo. So ibig mong sabihin ay palagi ka nang nagpipigil. Bakit pa? Sa tingin mo ba ay may isang malahamak na tulad mo na makakapantay sa akin? Nakangising sabi ni Feng Qi. Tumango si Lian Benson, kung gayon, tingnan natin kung ano talaga ang kaya mong gawin. Sinuntok ni Lian Benson ang dalawa habang lumilipad ang puting laso sa kanyang kamay. Ang napakalaking Yuan Qi ay nagpakaba sa mag-asawa at nagpaiwas ng tingin. Boom! Ang naiwan ay isang bunganga na may 12-dosenang metrong lalim na samire sa lugar. Nagulat si Feng Qi habang namutla si Yuan. Kaya niyang magpakita ng matinding laban hanggat gusto niya, ngunit alam niyang si Lian Benson ay kasing lakas niya. Kahit hindi pa niya ito nilabanan ng todo hanggang ngayon, alam niyang kahit gawin niya iyon, hindi pa rin sigurado ang panalo. Sa halip, pinili niyang maghintay para sa tamang sandali para tapusin ito. Hindi niya inakala na ngayon na pala ang tamang panahon. Bagyo ng sunog. Nang makita ang daan-daang laso na paparating muli sa kanila, nag-swipe si Feng Qi gamit ang kanyang dalawang daliri at isang dagat ng apoy ang sumabog pasulong. Nagsimula na rin si Yuan, pinagdikit ang kanyang mga palad at nagpakawalan ng buhawi sa dagat ng apoy para palakasin ang lakas nito. Bagamat mas mahina, nagtugma ang dalawa sa kanilang mga kasanayan at nadagdagan ang lakas ng galaw ni Feng Qi ng 40%. Yakap ng hangin ng buwan. Sigaw muli ni Yuan. Sa puntong ito, naging seryoso si Lian Benson. Ang daan-daang laso ay tumilapo na parang mga bulalakaw, hinihigop ang apoy at hangin, at pagkatapos ay tumama sa magkasintahan. Pagulan ng meteor. Nagulat ang dalawa nang maramdaman ang dakilang kapangyarihang iyon sa kanila. Kahit ang mga babae ay may kakayahang gumawa ng mga hindi kapani-pani walang gawa. Ngunit pagkatapos ay isang malamig na simoy ng hangin ang nagpawala ng sigla sa mga bulalakaw bago pa man ito tumama sa mga ito, at tuluyang bumagsak sa lupa. Natuyo ang damo at naging itim ang lupa. 588. Ulan ng asido, Woody. Sigaw ni Lian Benson.
Tumawa, Ate Lian Benson, dahan-dahan lang tayo para magkita ulit tayo. Lalabas lang ang dalawang nakababata para lumanghap ng sariwang hangin. Ano ang masama doon? Whoosh! Isang binata na nakaberde ang lumutang pababa, ang kanyang ngiti ay napalitan, at ang kanyang kapangyarihan ay nagpa-atres kahit kay Lian Benson ng 5 hakbang. Mas lumakas pa siya. Naningkit ang mga mata ni Lian Benson. Tuwang-tuwa si Feng Chi, Senior Brother Woody, wala ka na sa seklusyon. Ang ganda ng tiyempo. Hahaha, matagal na akong wala rito at ngayon lang ako nandito para tumulong. Natatawang sabi ni Woody, gawin mo ang trabaho mo at ako na ang bahala sa akin. At iyon ay para makaalis ka rito. Umiling si Feng Chi, hahaha, si Senior Brother Woody ang pinakamamahal na estudyante ni Venerable Shi. Nasa iisang panig tayo. Tumango si Woody at humarap sa nagyayelong si Lian Benson, junior sister, dahil nasa ika-9 na patong ako ng Radiant Stage at nasa ika-8 ka, wala kang paraan para manalo. Hindi ako yung tipo ng taong mapagparaya sa mga pag-atake ko pero bilang paggalang kay Venerable Benson, sana hindi mo ako lalabanan at hayaan mo na lang sila. Bagamat may mga taong may malaking impluwensya sa kanila, wala sa kanila ang gustong lumampas sa inaasahan. Bilang mga disipulo, kahit nasa ilalim ng proteksyon ng isang pinuno ng sekta, sila pa rin ang magdurusa sa mga kahihinatnan nito. Ang tuntunin ng sekta na nagsasabing hindi nila maaaring pumatay ng mga disipulo ay maaaring maprotektahan sila kung hahabulin nila ang isang disipulong walang kwentang tao. Habang ang pagpatay sa mahalagang kamag-anak ng isang nakatatanda ay mag-iiwan sa kanila ng kawalan ng mapagtatagwan. Ang tanging magagawa na lang laban sa isang baliw na gustong-gusto kang ibagsak ay ang sumuko at mamatay. Gayunpaman, habang lahat ng mga elite ay mga mabangis at malupit, alam nila kung kailan dapat tumigil. Gaya ngayon halimbawa, kasama ni Woody si Kagalang-Galang Shi, ngunit ang pagpatay sa apo ni Kagalang-Galang Benson ay magiging dahilan upang maging walang silbi ang proteksyon ni Kagalang-Galang Shi. Huminga ng malalim si Lian Benson at sumigaw, Woody, hiniling sa atin ng 3 kagalang-galang na magpatrolya sa harang at pigilan ang sinumang lalabas dito. Kilalang kilala mo ako kaya alam mong hindi ako titigil dahil lang sa ilang salita. Hahaha, totoo. Tumawa si Woody, kung sakaling may ibang pagkakataon, hahayaan ko na sana ito, pero ayos lang. Tumigas ang mga mata ni Woody at nagpaputok siya ng berdeng ipoipo kay Lian Benson. Nahigit siya ng hininga sa pressure, lalo na't ang asido sa loob ay kayang tunawin pa ang kanyang mga buto. Ang mabahong amoy ay kumalat sa lahat ng dako. Natigilan si Lian Benson ng 3 hakbang, at nahirapan ng magdesisyon. Alam niyang mahinahon lang si Woody o baka may ihampas ito sa kanya na hindi niya kayang tiisin, nang hindi man lang siya binibigyan ng pagkakataong huminga. Gusto ni Woody na mawala siya. Kung hindi mo man lang mapigilan ito, umalis ka na. Mas lalong nalungkot si Lian Benson, ang unang atake pa lang na ito ay nagpakita na ng agwat sa pagitan ng kanilang mga antas. Natatawang tumawa si Woody sa kanya, ang pangungutya na iyon ang nagpagalit kay Lian Benson. Woody, walang mababago ang pagdating mo. Ang sigaw ay nagbalita ng pagdating ng isang dilaw na liwanag na sumisikat mula sa lupa, sinalubong ang berdeng ipoipo at ikinalat ito. Atop ng lupa. Pumutok. Napaatras si Woody ng 2 hakbang na may madilim na mukha. Whoosh! Isang binata na nakaabo na may matatalas na tampok, asul na mga mata, matangos na ilong at makakapal na labi, pati na rin ang malalaking tainga, ang nakatayo sa tabi ni Lian Benson. Lumubog ang ngod ng 3 pa. Nagngalit si Woody, Chanlong Chi. Nasa labas ka rin ba? Sakto lang din sa oras. Sino pa ba ang makakapidyaw sa mga pamatay tao mong ugali, Woody? Sumanghal at tumahol si Chanlong sa 2, kayong 2, alam ko ang ginawa ninyo at binalaan ako ni Findin na may gagawin kayo. Hindi na ninyo muling magagalaw ang labor office. Mahabang salita para sa isang taong nag-iisa. Hindi mo kaming lahat mapipigilan. Tinitigan ng masama ni Woody, Chanlong, oras na para kunin ko sa iyo ang pinakamahusay na titulong elite, ngayon din. Napangisi si Chanlong, Woody, matagal mo na itong hinahanap, sayang at hindi mo ito makukuha kailanman. Malalaman natin pagkatapos nating lumaban.
Wala kang laban sa akin pagkatapos ng aking pag-iisa. Kukunin ko ang pinakamahusay na titulong elite at pagkatapos ng Double Dragon Gathering, ako ang magiging kahalili ng sect leader. Sige at subukan mo. Single ni Chanlong. Nag-aaway ang dalawa, at anumang oras ay handang mag-away. Naging tensyonado sina Feng Chi at Yuan. Isa itong labanan para makuha ang susunod na pinuno ng sekta. Si Woody ay palaging isang hakbang ang kulang para talunin si Chanlong, ngunit palagi siyang nagsusumikap na malampasan ang maliit na agwat na ito. Ang dalawa ay naging mga taga-suporta ni Woody, ibagsak mo siya, nakatatandang kapatid. Sa kanila naisip ng mas mabuti. Teka, kailangan nating ipahiya ang mga manggagawa, hindi ang makisali sa kaguluhang ito. Nakatatandang kapatid na si Woody, siguro dapat mo munang alamin kung paano tayo mapalalabas, panimula ni Feng Chi. Isang malakas na kalabog na pumutol sa kanya ang naging sagot para sa kanya nang ang harang sa itaas nila ay nayanig at nabasag, kasabay ng pagtama ng maliwanag na sinag ng araw sa 5 piling tao. Kumikislap ang mga mata, agad na tumigil ang labanan ng 5, may sumaire sa harang. Swoosh! Isang payat na figure ang lumapit habang wala pa sila sa sarili. Pasensya na, pero pwede mo ba akong ituro sa direksyon ni na Feng Chi at Yuan? Pagkatapos ng isa pang ikot ng pagtitig, tiningnan nila ang lalaking Guscoson na nakasuot ng lumang damit, may dalang walis at nakangiti ng mabait. Sino ka? Sinuri siya ni Lian Benson, ngunit ang tanging nakuha niya ay ang vibes ng first layer Radiant Stage at iyon ang nagparelax sa kanya. Napakamot ng ilong ang lalaki, hahaha, nako, nasaan ang mga asal ko? Ako ang boss ng labor office, Ethan. Tawagin mo na lang akong pinakamagaling at pinakamagaling na manggagawa na nakita ng Demon Scheming Sect, si Stuart Kindstone. Nagdaraos kami ng isang piging para sa paghingi ng tawad, alam mo ba? Dahil naroon na ang ikapito at ikalawang elder, paano natin mamimiss ang mga bida ng palabas, sina Feng Chi at Yuan? Hahaha, hindi kailanman makakamit ng piging ang pinakamataas na antas nito kung wala sila. Kaya pala ikaw yung bulok at walang kwentang Ethan. Hindi ba't sinampal ka ng malakas para maisip mong iharap ang kabilang pisngi mo? Nanunuya si Yuan, natakot ang mga gumagabay na kagalang-galang na baka gumawa tayo ng eksena sa piging at maipit tayo rito. Pero ikaw na Pong, bigla ka na lang pumasok. Hahaha, napunta ka agad sa kondongan ko. Napamulat mo rin talaga ang mga mata ko. Single ni Feng Chi. Ngumiti rin si Ethan, sa palagay ko, kayo ang dalawang batang iyon. Paano kung kami nga? Isusuntok mo ba ang ulo mo at magmamakaawa sa taong mahal mo na pumunta ulit sa tambakan ng basurahan na yan at sampelan ka pa? Natatawang sabi ni Yuan. Tumawa si Feng Chi sa tabi niya. Ngumisi si Ethan, nako, mali ang pagkakaintindi mo. Ang piging ng paghingi ng tawad na ito ay para sa pangalawa at ikapitong elder. Hindi ba't ganoon din? Sila ang mga lolo natin at tayo ang mga pangunahing bida rito. Itinaas ni Yuan ang baba niya. Umiling si Ethan habang nakangiti, nako, hindi, mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Sa mga matatanda lang kami humihingi ng tawad. Dahil, alam mo, malapit nang mamatay ang kanilang mga minamahal na apo sa kamay ko. Nagningning ang mga mata ni Ethan, tumigas ang kanyang mukha habang nakangisi habang nakatingin sa kanyang biktima. 589. Ho! Isang mapang-ipang alon ang tumama sa lahat, parang nanigas na uhaw sa dugo, parang walang katapusang baha na paparating para lunurin sila, parang mundong gumuguho sa kanila. Ang kanilang mga puso ay sinaktan ng lubos na kawalan ng paniniwala sa palabas na ito. Isang bagong silang na walang kwentang manggagawa sa Radiant Stage ang naglabas ng mas mabangis na aura kaysa sa kanilang mga amo. Sino ba talaga itong lalaking ito? Habang tumitingin sila sa mga mata ni Ethan, lalong lumalala ang kanilang nararamdaman, para silang nakaharap sa isang peak Radiant Stage expert. Ethan, kayong dalawang maruruming manggagawa, maglalakas loob ka bang pumunta sa piling lugar? Suicidal ka ba? Banta ni Feng Chi habang umiiwas ng 2 hakbang. Ang kanyang pag-ungol ay may parehong tono at kilos, ngunit kahit ang isang bulag ay nakakaalam na siya ay tumatakas. Bakit pa siya mag-aaksaya ng oras sa pagdadaldaw sa halip na tahasang makipaglaban?
Ang pag-iisang dibdib lang ang lalong nagpatibay sa kanyang kaduwagan. Puro tahol at walang kagat. Ang isang tunay na amo sa kanyang teritoryo ay hindi basta-basta tatambay at aatake ng sabay-sabay. Sa buong panahong ito, si Ethan ay may nakakakilabot na maliit na ngiti sa kanyang mukha at umiling sa labis na pagkadismaya. Lahat sila ay natigilan, walang gumalaw ni isang kalamnan. Ano ba to? Kaninong lupain na naman to? Ang mga eksperto sa Radiant Stage na malapit sa peak ay nakatambay lang, halip na umatake sa isang bagong Radiant Stage cultivator. Ngunit para sa mga naapektuhan ng pag-agos ng uhaw sa dugo, ito ay lubos na angkop. Isinisigaw ng kanilang likas na ugali na ang lalaking ito ay hindi basta-basta na lang susuko. Si Feng Chi ang pinakamatinding tumugon sa kanilang lahat. Pinagpapawisan siya na parang baboy dahil sa nakakakilabot na pakiramdam na nararamdaman niya, na kahit si Hardy ay hindi kayang tapatan. Hindi nakapokus ang kapangyarihan ni Hardy, habang ang lalaking ito ay walang pakundangang ibinubuhos ang lahat sa kanila. Matapos labanan si Hardy at makilala si Ethan, natutunan ni Feng Chi ang kahulugan ng magkaibang mundo. Kung si Hardy ay tuta lamang ng lobo, ang lalaking ito ay isang demonyong dumaan sa libu-libong killing field. Malinaw na ngayon na ang batang ito ay hindi katulong ng sect leader ng walang dahilan. Gulong-gulo ang puso ni Feng Chi. Ngumisi si Ethan habang pinapanood sila, gumawa kayo ng matinding eskandalo ilang araw na ang nakalipas sa labor office at sinabi pa ninyong hamon iyon ng labor office. Ano na? Hindi ka ba humihingi ng tawad? Sigaw ni Yuan na may mataas na moralidad, kahit na dahan-dahan siyang gumalaw sa likuran ni Feng Chi. Tumanggaw si Ethan, totoo, inaamin ko ang lahat. Kung tungkol sa susunod na mangyayari, hindi na mahalaga iyon. Hahaha, dahil sinasabi mong hindi nirerespeto ng mga manggagawa ang kanilang mga nakatataas, narito ako para hindi kayo igalang. Ayon sa mga patakaran ng sekta, kapag ang isang mababang katayuan ay nakipaglaban sa isa pang disipulo na may mas mataas na katayuan, hindi ipinapatupad ang parusang kamatayan. Kaya, sabay-sabay ba kayo o isa-isa lang? Tiningnan ni Ethan ang mag-asawa, hawak ang wallet sa kanyang balikat. Ngunit ang mga matang iyon ay nagdulot ng takot sa puso ng dalawa. Bukod sa cultivation ng fresh Radiant Stage, ang matinding pagkauhaw sa dugo ay isang malinaw na senyales ng kung ano ang malapit ng mangyari. Ethan, maaaring may ganoong patakaran, pero dahil labas ito sa kahit anong kompetisyon, maaari nilang tanggihan ang hamon mo. At dahil nakapasok ka sa elite area, nilabag mo ang mga patakaran. Ikaw ang may kailangang gawin. Sigaw ni Woody. Tumaas ang kilay ni Ethan at umiling. Dahil hindi niya matiyak ang kakayahan ni Ethan, sinubukan niyang protektahan ang mag-asawa. Sa pagsasabi nito, ipinahihiwatig niya na kailangang labanan ni Ethan ang buong elite area. Maglaban tayo kung gusto mo, pero pwede mo ba kaming lahat? Manginig kaya si Ethan dahil sa mga manloloko. Ngumiti si Ethan ng may pagmamataas at pang-aasar habang tinutokso sila, tumigil na kayo sa pag-aaway. Wala na ba kayong iba? Huwag kayong mag-alala, ako na ang mananagot, dahil sa pagkakataong ito ang totoo. Mayabang na ugok. Nanginig ang kanilang mga mukha sa inis at ang komentong ito ay nagpamukha sa kanilang lahat na kaaway siya, kahit na ang naunang labanan ay natigil. Wala kaming pakialam sa dalawang yan, pero paano kayo ng ahas na hominin ang piling lugar? Ano sa tingin ninyo ang dahilan namin, di ba? Kahit nakakaiba siya. Tiningnan ni na Chanlong at Lian Benson si Ethan ng may puot. Mayabang nangiti si Woody, humukay ang hanggal ng sarili niyang libingan sa pamamagitan ng paghamon sa lahat. Kahit gaano pa siya kakakaiba, walang bagong Radiant Stage Cultivator ang kayang harapin ang lahat ng elite. At kapag narinig ito ng mga hanggal na manggagawang iyon, hinding-hindi sila makakaapak dito. Hahaha, dalawang ibon na may iisang bato. Napatawa si Woody sa kanyang mga maling akala habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang nakakatakot na berdeng liwanag. Ang mag-asawa ngayon ay mayroon ng matibay na balikat na masasandalan at mailabas ang lahat ng kanilang takot. Whoosh! Ang sumunod na nangyari ay 10-10 tao na nakasuot ng mag-agarang damit ang nakapalibot sa lugar. Isa sa kanila ang humarap sa kanila at sinabing, mga senior, sinira ng lalaking ito ang harang ng elite area.
Malapit na sana natin siyang hulihin pero masyadong mabilis ang kanyang galaw. Salamat sa mga senior sa pagpigil sa kanya. Hindi mo hinahamon ang mga nakatatanda mo sa pagbasag ng mga hadlang ng sekta. Ngumisi si Woody nang matagpuan ang kahinaan ni Ethan, kahit patayin ka pa namin ngayon, hindi kami maaaring gapiin ang pinuno ng sekta. Naintindihan ito ni Ethan at tumawa, totoo, kung kaya mo akong patayin, oo. Hahaha, hindi ako, kundi tayo. Si Woody ang nag-asikaso na ibahagi ang responsibilidad na ito sa lahat ng naruroon. Sa isang banda, tatapusin niya ang trabahong iniaata sa kanya ng amo, ang pagbantaan ang pinuno ng sekta at sa kabilang banda, makakatakas siya ng malaya, huwag kang tumayo lang dyan, salakayin mo. Hulihin mo siya buhay man o patay. Sumunod mga bagong dating na walang kamalay-malay nang hindi inalintana ang kanyang mga motibo o ang katotohanang ginagamit niya ang mga ito. Ano nga ba ang magiging pakinabang sa pagpapadanak ng dugo ng aide ng sect leader? Alam na alam ito ni Woody at hinayaan niya ang iba na gawin ang mga bagay na hindi naman kailangan. Sumanghel si Ethan at gumalaw ang kanyang walis, sabi ko nandito ako para hamanin ang mga piling tao, kaya sabay-sabay kayong pumunta. Hindi ako papawisan kung magpapadala ako ng mga walang kwentang tao. Whoosh! Isang walis lang ng walis, na nababalutan ng pulang liwanag syempre, ay nakapagpasiklab na sa espasyo. Pagkatapos ay dumating ang putok. Parang may kung anong bumangga sa kanilang dibdib at umubo ng dugo ang 12-12 ng mga eksperto sa Radiant Stage nang tumilapon sila sa ere. Hindi nagtagal ay nadikit sila sa bangkita at nalaglag dahil sa lamig. Napakabilis ng pangyayari, hindi nila maisip kung paano sila natalo. Napanganga ang anim sa gulat sa nakakagulat na pagpapakita ng lakas ni Ethan. 12-12 ng mga eksperto sa Radiant Stage ang natalo sa isang suntok lang. Imposible. Paano siya naging isang bagong Radiant Stage cultivator? Nagsimulang manginig ang mag-asawa, hindi makapaniwala na ang walang kwentang labor office ay magtatago ng isang halimaw. Nanlambot ang kanilang mga tuhod at bumagsak sila sa lupa. Tinignan ni Ethan ang dalawa ng may nakakatakot na ngiti, pumunta kayo sa aking teritoryo para saktan at patayin ang mga kapwa ko disipulo. Ngayon ay pagbabayaran ko kayo sa pamamagitan ng pagdadala ng inyong mga walang kwentang pag-iisip. Pinatamaan ni Ethan ang dalawa, ngunit ang kanyang nakakapangilabot aura ay pumihil sa kanila na tumayo man lang. Parang mga USA sa mga headlight ng sasakyan, na blanko ang kanilang mga isipan, nakakalimutang mayroon silang mabubuting binti na magagamit sa pagtakbo. Teka, mga elite rin sila tulad natin. Hindi mo sila maaaring saktan. Biglang lumitaw ang pakiramdam ng tungkulin ni Chanlong nang mag-ipon siya ng lakas ng loob para harapin si Ethan at bigla na lang siyang kinabahan nang may lumabas na dilaw na liwanag mula sa kanyang mga palad. Taglay nito ang tigas ng bato at ang lakas ng lupa. At hinampis ito ni Ethan gamit ang walis, dinurog ang liwanag at tinamaan si Chanlong sa dibdib. Paf! Paf! Umubo ng dugo si Chanlong at namutla. 500 na po. Whoosh! Daan-daang laso ang dumating kay Ethan at tumugon siya ng isa pang suntok habang hinahabol ang kanyang orihinal na target. Hindi niya man lang iniwasan ang sulyap sa umaatake. Ang kanyang pagwalas ay nagpadala ng puwersang higop na ikinakulong ang lahat ng mga laso sa isang kumunoy, at hindi makatakas. Sa sandaling iyon, nababalutan ng mga laso ang kanyang walis. Pinalipad ito ni Ethan at nagpadala ng isang malakas na shockwave pabalik kay Lian Benson, na nagpalipad sa kanya. Tulad ni Chanlong bago siya, umubo rin siya ng dugo at namutla. Pinahihit ni Ethan ang kanyang pulso at naputol ang mga laso habang mabilis siyang tumatakbo patungo sa kanyang inaasam. Ni minsan ay hindi siya natigilan dahil sa pag-atake. Labis na nabigla si Lian Benson sa pakiramdam na wala siyang silbi. Pinuri siya ng mga piling tao sa lugar bilang isa sa mga malalakas ngunit ipinapakita ng katotohanan na palaging may isang taong mas malakas kaysa sa kanya. Napakalakas niya. Wala ni isa sa atin ang makakapantay sa kanya. Natulala si Woody, napakahalimaw siguro ng trabahador na ito. Nang inig ang maswerteng mag-asawa habang umiiwas sila patalikod habang nagmamakaawa, Senior Brother Woody, anong gagawin natin? Huwag kang magpanik, gagamit ako ng lason para pigilan siya habang tumatakbo ka. Nagulat din si Woody pero may kumpiyansa siya sa kanyang poison arts. Ang lason ay isang kasuklam-suklam na landas na tahakin, ngunit may mga benepisyo rin ito.
Mahusay ito sa paghawa sa kaibuturan ng isang tao. Maaaring mayroon kang malaking yuan chi at matigas na katawan, ngunit sisirain ka pa rin ng lason. Sumigaw si Woody, lason na dragon. Hu! Isang berdeng hangin ang naging isang dragon habang papunta ito kay Ethan. Ang nakapandidiring amoy na nagmumula rito ay tiyak na magpapabaliw sa sinuman. Tuwang-tuwa si Feng Chi habang kinukuha niya si Yuan at tumakbo palayo. Ngumisi si Woody. Hihihi. Tingnan natin kung lalabanan mo ang isang bagay na hindi mo kayang hawakan, pasaway. Patay na ang sinumang nakahawak nito. Kahit na kaya mo pa, kahit papaano ay makakapagbigay ito sa kanila ng oras. Pumutok. Kasabay ng isang malakas na tunog, hinampes ni Ethan ang dragon gamit ang isa pang walis. Hindi nito napigilan si Ethan dahil binalot siya ng itim na enerhiya na parang isang tunay na demonyo. Ang lason ay nasipsop sa kadiliman at ang atake ay agad na na-neutralize. Nako! Natigilan si Woody nang mawala ng saysay ang kanyang pinahahalagahang sining. Nako, ang kakatwang ito ay walang talo sa lahat ng aspeto. Maging mabuting aso ka at tumakbo. Sinugod siya ni Ethan at itinaboy palayo. Paf! Paf! Ginawa niya ang eksaktong ginawa ng lahat sa ngayon, umubo ng dugo at namutla. Bagamat puno ng gulat ang kanyang mga mata habang bumubulong siya, paano? Paano nga ba? Woo! Isang malakas na hangin ang nagtulak kay Feng Chi mula sa likuran na parang kinapitin siya ng kamatayan. Nakita niya si Ethan sa likuran niya, dala ang nakakatakot na ngiti na nagpatigil sa kanya. Pinilit niyang kumilos at itinuro gamit ang dalawang daliri. Isang malaking dagat ng apoy ang natanggap ni na Ethan at Yuan dahil nakatulong ito sa pamamagitan ng pagdagdag ng hangin sa pinaghalong putok. Kahit laban kay Ethan, mabuti pang huwag na lang nilang subukan. Hindi na kailangan ni Ethan ng martial arts para harapin ang mga ito. Isang atake lang ang kailangan para maapula ang apoy. Tumama ang shockwave ng sweep sa dibdib ng mag-asawa hanggang sa paulit-ulit silang napaubo ng dugo. Nasunog ang kanilang mga meridian sa sakit, hindi na nila kayang gamitin muli ang Yuan Chi. Tiniyak iyon ni Ethan. Pumutok. Sa wakas ay tumigil ang pagsalakay ni Ethan, sa mismong harap nila, tumatawa ng mahina, isang Diyos na nanunuya sa mga hamak na langgam na ito. Para sa dalawa, si Ethan ay mukhang isang demonyong gawa sa laman. Napakaraming eksperto ang nagtangkang pigilan ang halimaw na ito, ngunit lahat ay nabigo. Sabay-sabay na umatake sina Chanlong, Lian Benson, Woody, Feng Chi at Yuan ngunit hindi man lang siya natalo. Ang kapangyarihan ni Ethan ay higit pa sa kayang isipin ng kanilang limitadong pag-iisip. Sa isang iglap, lahat ng mga piling tao ay nakahiga na talo dahil sa pagkabigla at walang pigil na kapangyarihan. Parang nag-aaway sila ng isang matanda o isang kagalang-galang. Tama, ipinagkatiwala sa kanya ng sect leader ang Elite Labor Office. Iyan ay isang tungkulin na nakalaan para sa mga elder at mga kagalang-galang. Pinatutunayan nito na hindi siya basta disipulo lamang. At sinipa lang namin ang pugad ng putakti sa pamamagitan ng panggugulo sa kanya. May kapangyarihan siya ng isang elder pero isa pa rin siyang disipulo. Talagang nagawa na ito ng sect leader sa pagkakataong ito. Naunawaan ni Feng Chi ang lahat sa bingit ng kamatayan at nagsimulang umiyak. Sa sobrang takot ni Yuan ay hindi na siya sumilip at umiling na lamang. Ngumisi si Ethan, ano ba yung sinabi mo sa labor office, na sinamantala ka ng mga manggagawa at hinamon ka? Hahaha, aba, hinahamon din kita, kontento ka. Natutuwa. Kontento ka na ba? Kuya, pasensya na. Sumigaw si Feng Chi na parang sanggol, bro, nasa pinakamababa ka, isang manggagawa, pero may taglay kang napakalaking kapangyarihan. Sa pamumuno ng sekta, maaari mong patayin at hamanin ang sinuman at walang mangyayari sa iyo. Iyan ay isang pandaraya. Sumagot ang lahat ng iba patungkol sa kanyang kalungkutan kasabay ng pagtango. Nagtatago sa tanggapan ng paggawa ng may ganoong lakas. Ilan na ang namatay sa kanyang mga kamay hanggang ngayon. Umiling si Ethan, hahaha, paano naging hindi patas iyon kung mayroon kang mga bundok sa likuran mo, mga matatanda at mga kagalang-galang. Sa tingin mo ba wala akong ibang mas mabuting gawin kundi ang lokohin ka, at magkaroon ng napakaraming kaaway? Oo,
Si Steward ay isang bagong disipulo at nag-iisa, kaya bakit mo pa kailangang gumawa ng mga kaaway? Pabayaan mo na ako at ang pangalawang nakatatanda, si Lolo, ang may utang sa iyo. Naintindihan ni Feng Chi ang pahiwatig sa mga salita ni Ethan, ipinakita niya ang kanyang katayuan. Ganon din ang ginawa ni Yuan, ang lolo ko, ang ikapitong nakatatanda, ay may utang din sa iyo at iiwan kanya. Ginagawa lang namin ang sinasabi sa amin. Pakiusap, pakawalan mo na kami. Nagmamakaawa ang dalawa, sa kabila ng pilit ng ngiti ni Ethan. Dapat sa simula pa lang ay napagtanto mo na ito. Ngayon ay huli na ang lahat para magbago. Bakit? Tanong ng dalawa. Sabi ni Ethan, ang isang mamamatay tao ay dapat magbayad gamit ang parehong barya. Pumunta ka sa tanggapan ng paggawa para patayin at saktan ang aking mga kababayan. Ano ang mangyayari sa aking pangalan kung babalik ako sa kanila na walang dala? Ginagawa mo ba yan para sa mga bulok na manggagawang yan? Iniinsulto mo ba ang mga lolo natin para lang dyan? Sigaw ni Feng Chi, habang nagbabanta ulit, Ethan, hahabulin ka ba ng mga matatanda para sa isang grupo ng mga mababang loob? Tinaasan ni Ethan ang isang mapang-uyam na kilay, binabantaan ako, di ba? Hahaha, oo, walang katumbas na halaga ang mga mababang uri ng tao, pero ang reputasyon ko ay kasing halaga ng bundok. Isa pa, may ninakaw kayo sa akin at pahon na para ibalik ninyo ito. Ano? Nauutol na sabi ni Yuan. Ngumisi si Ethan, dignidad at pundasyon. Ginamit ninyong mga batang yan ang oras na wala ako para agawin ang dignidad at pundasyon ng mga manggagawa ko. Kung wala yan, hindi kailanman magiging maangas ang labor office sa sekta. Kita mo, wala akong ibang pagpipilian. Ngayon ay maaari na kayong magpatuloy ng may kapanatagan ng loob. Tinapakan ni Ethan ang leeg ni Feng Chi, at nagkalat ang dugo. Nanlaki ang mga mata ni Feng Chi sa gulat dahil sa kalupitan ni Ethan. O baka naman nagulat na may isang tao sa Demon Scheming Sect na umabot pa sa puntong gusto siyang patayin kahit alam na alam nila ang tungkol sa lolo niya. Sigaw ni Yuan sa tabi ng ulo ni Feng Chi. Inis na sinulyapan siya ni Ethan, maingay. Inulit niya ang ginawa sa kanya sa pagkakataong ito at naputol ang kanyang pagsigaw, ang natitira na lang ay ang takot na tingin sa mga mata nito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.